Aking alagad, ibinibigay ko sa iyo ang walang kataunang sistema ng sekta. Sa loob ng sekta ng bato, ikaw ay hindi matatalo ng sinuman. At igagawad ko rin sa iyo ang pinakamalakas na sistema sa pagkuha ng alagad. Anumang pag-unlad sa lakas ng iyong alagad ay magiging lakas mo rin. Mga walang hiya, gusto nyo ba talagang gamitin ko ang bulok na bahay na ito para kumuha ng alagad? So yan. Ibigay mo na sa akin ang lihim na sining ng pamilyang So. Baka sakaling maawa pa ako at hayaan kang mabuhay. Hayop ka, pinatay mo ang aking mga magulang at nilipol ang buo kong pamilya. Kahit mamatay pa ako, hindi ko ibibigay sa iyo ang lihim na sining, mamatay ka na. Nagkakamali ka. Hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon kadali. Ang bulok naman ng lugar na ito. Kahit anino man lang ng tao, wala. Saan naman ako makakahanap ng alagad dito? Maliban na lang kung maghimala ang langit, at bigla na lang may mahulog na tao mula sa itaas. Grabe, seryoso ka ba talaga, langit? Teka, hindi. Hindi maaari ito. Miss, ayos ka lang ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Ang lakas ng loob mo, hamak na hampas lupa, huwag mo siyang hawakan. Aba, tignan mo nga naman. So yan, kaya pala nakuha mo pang tumakbo dito sa masukal at bakanteng bundok na ito ng buong lakas mo. Dito ka pala pumunta para maghanap ng mapagtataguan at masasandalan. Dito ba sa sekta ng bato na ito? Ha ha ha. Kahit asong tagapagbantay, baka ayaw tumira sa bulok na lugar na ito. So yan, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Tawagin mo ang pinuno ng sekta nyo. Ipakita mo sa akin ang taong sinasandalan mo. Tingnan natin kung may lakas ba siyang makialam sa mga usapin ng pamilya Merong. Sandali lang, kuya. Huwag mo nang tawagin. Ako mismo ang pinuno ng sekta ng bato. Anong sabi mo? Ikaw, isang mahinang tagapagsanay ang pinuno ng sekta. Hehe, tama ka. Walang halong biro, ako nga ito. Ha ha ha, nakakatawa ka naman, isang mahinang tulad mo, pinuno ng sekta. Ha. 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 Aray, teka lang, kuya, ano ba ang ginagawa mo? Pag-usapan naman natin ito ng maayos. Bakit ba kailangang manakit agad? Hindi naman maganda yan. Pag-usapan ng maayos, naririnig mo ba ang sarili mo? Isang hamak at mahinang tagapagsanay ka lang naman. Para sa akin, wala kang kwenta at hindi ka man lang karapat-dapat na tumingin sa akin. Tandaan mo ito, isa ako sa 7 pinakabatang henyo ng gintong antas sa pamilya Merong. Mas madali pa kitang tirisin kaysa sa isang langgam. Sinabi ng sistemang ibinigay sa akin ng aking guro. Basta't nasa loob ako ng teritoryo ng aking sekta, wala akong katapat. Pero kung hindi siya lalapit dito, wala rin akong magagawa. Kailangan ko siyang malinlang. Ano naman kung nasa gintong antas ka? Umaasa ka lang naman sa mga magulang mo, na nag-iwan sa iyo ng ilang piraso ng mahiwagang bato. Kung talagang matapang ka, lumapit ka rito at magtapatan tayo. Para ka lang bahag ang buntot. Kung may lakas ka ng loob, subukan mong pumasok dito sa aking teritoryo. Kahit isang hakbang lang, sige subukan mo. Ang yabang mo, naghahanap ka ba ng kamatayan? Ginoo, umalis ka na rito, bilasan mo. Huwag mo na akong alalahanin. Hindi naman tayo magkakilala. Bakit mo kailangang kalabanin ng pamilya Merong nang dahil sa akin? Ngayong araw, ipagtatanggol ko ang katarungan. Halika na. Para kang babae kung kumilos, natatakot ka ba? Nandito lang ako. Sige, subukan mo akong saktan. Ha ha ha, napakapangahas mo. Ang lakas ng loob mong bastyusan ng pamilya Merong. Ikaw. Ano? Ha ha ha. Ha? Sige, napakabuti. Mukhang napakaswerte ko, si Merong Feng, sa araw na ito. Bata, isang mahinang nilalang ka lang na nasa panimulang antas ng enerhiya. Paano mo nagawang patayin agad ang isang malakas na mandirigma sa tugatog ng pundasyong antas? Tiyak na may tinatago kang pambihirang kayamanan sa iyong katawan. Magsalita ka, anong klaseng kayamanan yan? Sabihin mo nga, Ginoo, may sira ba ang utak mo? Ano naman sa iyo kung anong meron ako, wala kang pakialam. Sino ba talaga ang taong ito? Ang nakakatakot na bagsik ng kulog kanina, ay hindi kailanman magagawa ng isang nasa panimulang antas lamang. Talaga nga kayang may hawak siyang pambihirang kayamanan. Di ba gusto mong malaman? Lumapit ka rito. Hakbang ka rito sa aking teritoryo sa tapat ng batong ito. At sasabihin ko sa iyo, isang murang panunukso. Hindi ako tanga para mauto mo sa ganyan. Tiyak na nakakuha ka ng isang uri ng malakas na magic na sandata na kusang gumagana kapag may lumapit. Bakit? Natatakot kayong lumapit? Kaya huwag na kayong mag-ingay dyan. Para kayong mga asong bantay na tahol ng tahol. Binibini, kumusta ang pakiramdam mo? Gutom ka ba? Maraming salamat, Ginoo, sa pagliligtas sa akin. Hindi naman ako gutom.
Nang nakalimutan kita. Heto, tikman mo tong litsong manok. Mabango ba? HMPH. Hoy, hoy, walang kwentang Ginoo. Gusto mo rin ba nito? Libre ko. Sapat na, sugod. Patayin niyo ang batang iyan. Anong kinatatakutan niyo? Siguradong nagpapanggap lang ang batang iyan. Kahit ang pamilya Merong namin, iilan lang ang may ganoong mahiwagang sandata na nakakapatay agad. Paano naman magkakaroon ng isang dukhang tulad niya? Siguradong isang gamitan lang yan. Sa ngayon, sa mga kamay niya, siguradong wala na siyang mahiwagang sandata na kayang pumatay agad ng malalakas na mandirigma. Kayo, lumapit kayo at hulihin siya. Sumusumpa ako sa ngalan ng direktang angkan ng mga Merong, na kapag nagtagumpay kayo, papayagan ko kayong pumasok sa silid-aklatan ng aming angkan. At pumili ang bawat isa sa inyo ng tig-isang aklat ng lihim na sining. Lintik, itotodo na natin to. Ginoo, umalis ka na bilis. Huwag mo nang isakripisyo ang buhay mo rito para sa akin. May prinsipyo at tapat ang binibining ito. Tamang-tama, ang misyon ko mula sa sistema ay kumuha ng disipulo. Siya na nga. Binibini, gusto mo bang makipagkasundoan sa akin? Kung tutulungan kitang talunin ang mga basurang yan sa labas, paano kung sumali ka sa aking sekta ng bato? At maging kauna-unahan kong disipulo, may libreng pagkain at tirahan at tuturuan pa kita. Kaya maging guru mo na ako. Ginoo, alam mo ba kung gaano kalakas ang mga tao sa labas? Hindi ito ang oras para magbiro. Hindi ako kailanman nagbibiro. Sabihin mo lang, tatanggapin mo ba akong guro o hindi? Kukuha ka pa ng disipulo sa harap ko. Mukhang nagmamadali ka na talagang mamatay. Ako. Masyado mo naman kaming minamaliit na magkakapatid. Malapit ka nang mamatay pero nagagawa mo pa ring magmayabang. Hinahamon mo kami. HMPH. Insekto. Ikaw. Talagang pinatay mo ang apat na mahuhusay na eksperto ng aking pamilyang Merong. Humanda ka. Hinding-hindi ka mapapatawad ng aking pamilyang Merong. Binibini, huwag mo na siyang habulin. Hayaan mo nang tumakas ang paslit na yan. Hayaan mo siya. Hayaan mo siyang tumawag ng makakasama niya. Tamang-tama, ang pinuno ng pamilya Merong ay isang matandang halimaw na may pambihirang lakas. Seryoso, paano kung talagang pumunta sila rito? Anong gagawin natin? Wala akong pakialam kung sino pa si Yuan Ying o kung sino pa yan. Kahit pumunta pa sila rito, wala silang magagawa sa akin. Nakaharap siya sa banta ng isang malakas na cultivator pero kalmado pa rin siya. Sino ba talaga siya? Ang nararamdaman ko lang sa kanya ay ang paunang antas pa lang ng lakas. May tinatago ba siyang pambihirang lakas? O ang tunay niyang antas ay umabot na sa antas na hindi natin kayang isipin. Kagalang-galang na guro, tanggapin ninyo ang pagpupugay ng inyong alagad na si Soyan. Teka. Huwag na, binibini, tumayo ka rito ng mabilis. Hindi ganyan sa aming sekta ng bato. Ding, misyon, tumanggap ng isang alagad. Gantimpala sa pagkumpleto, 8 regalo. Nakakuha ng isang bulwagan ng lihim ng langit. Nais mo bang i-upgrade ito ngayon? I-upgrade mo na, ngayon din. Kumalabog. Yumanig. Umuugong. Huwag kang mag-ulat. Dahil taos-puso kang sumapi sa aming sekta ng bato, karapat-dapat ka lang na makita ang tunay na anyo ng ating sekta. Ang nakita mo kanina ay isang simpleng ilusyon lamang. Para lamang maging maayos ang lahat, ay ilusyon. Baguhin ang paligid sa isang saglit lang. At tawagin yung simpleng pag-aayos lang. Anong uri ba talaga ng nilalang ang aking guro? Ibig bang sabihin nito? Ako, si Suyan, ay nakaligtas sa tiyak na kamatayan at biniyayaan ng napakalaking swerte. Mukhang ang matinding paghihiganti para sa aking pamilya ay may pag-asa ng matupad. Oo nga pala. Dahil opisyal ka nang pumasok, hindi pwedeng wala kang lihim na sining sa pagsasanay. Nakikita mo ba ang bulwagan ng lihim ng langit doon? Pumunta ka roon sa bulwagan. At pumili ka ng teknik na nababagay sa iyo para sanayin. Ituring mo na itong regalo ko sa ating unang pagkikita. Anong sabi mo? Anong teknika? Ako mismo ang mamimili ng gagamitin kong sining sa pagsasanay. Oo naman. Sining para sa paglinang ng lakas. Napakadaming teknika doon sa pavilion ng Chonji. Pumili ka lang doon na magugustuhan mo, tapos yun ang isanay mo. Seryoso ba? Basta na lang ako mamimili ng ganoon kadali.
Alam mo ba kung gaano kabihira ang mga ito sa mundo? Ang isang teknika ng antas emperador pa lang ay sapat na para itaguyod ang isang maliit na pamilya at magtatag ng sarili nilang tradisyon. Ang teknika ng antas mahiwaga naman. Kapag lumabas sa mundo, siguradong pag-aagawan at pagpapatayan ng iba't ibang puwersa. At ang teknika ng antas dakilang emperador ay mas lalo pang pambihira. Ito ang pinakaiingatang lihim ng mga pinakadambilang sekta at sinaunang pamilya. Kapag ito ay nalaman ng iba, sapat na ito upang yanijin ang buong lupain at magdulot ng walang katapusang digmaan at patayan. At pagdating naman sa teknika ng antas langit, matagal na itong nabaon sa mga sinaunang alamat at imposible nang mahanap ang orihinal nito sa mundong ito. Hindi ba? Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang kahit isang teknika para sa isang sekta? Bakit hinahayaan mo lang akong pumili ng basta-basta para sa aking pagsasanay? Inaantok na ako. Ang tagal kong nakipag-usap sa mga hanggal na kapatid na yon. Pagod na pagod ako. Uuna na muna akong matulog. Kapag nakapili ka na, maghanap ka na lang ng lugar na mapagsasanayan mo. Sinasabing ang mga maalamat na banal na kagamitan o mga sagradong yungib lamang na dumaan sa bilyon-bilyong taon ng pag-usbong, ang posibleng magkaroon ng sariling kamalayan. Guro, ang pamilya ng Chandi na ito ay may sarili palang mundo at may espiritu pa ng kagamitan na nagbabantay rito. Guro, sino o ano ba talaga kayo? Sinusuri ang alagad na si Suyan. Antas ng lakas, ganap na rurok ng pampitong antas ng pagpipino ng enerhiya. Ugat ng kapangyarihan, pangunahing apoy, pangalawa ang kahoy. Ang kadalisayan ng kapangyarihan ay napakataas, ngunit hindi pa lubusang nagigising. Katangian, matatag at may paninindigan. May malalim na pagpapahalaga sa ugnayan, ngunit may matinding puot at paghihiganti sa puso. Nangangailangan ng gabay at paggabay sa emosyon. Pangkalahatang pagtatasa, napakahusay ng potensyal. Kapag sinamahan ng nutrisyon mula sa elementong kahoy, magiging mabilis at mas madali ang pagsasanay. Batay sa iyong kakayahan. Ang inirerekomendang sining para sa iyo ay ang sining ng unang apoy. Ito ay balanse, payapa, at madaling simulan para sa mga baguhan. Nagbibigay ito ng unti-unti ngunit matatag na pundasyon. Ikalawa, ang sining ng mahiwagang daan. Ang pagsasanib ng kahoy at apoy ay magpapalakas sa iyong mga ugat at makatutulong upang maibalik ang iyong pundasyon. Ikatlo, ang gintong sining ng pulang phoenix. Ito ay napakalakas at mapusok. Kapag naabot mo ang pinakamataas na antas, makakamit mo ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Ngunit ang prosesong ito ay napakahirap at puno ng panganib. Pumili ka na, aking alagad. Ito, tunay nga bang isang sining sa antas lupa at nagpakita pa ng dalawang sining ng sabay, ang pamilya ko. Dahil lang sa pagtatago ng isang sining sa antas misteryo, ay pinaslang at pinuksan ng buo. Pero dito sa piling ng aking guro, ang mga sining sa antas lupa ay parang mga paninda lang sa istante, na malayang mapipili. Kagalang-galang na espiritong tagapangalaga, pinipili po ng alagad na ito ang gintong sining ng pulang phoenix. Isang matalinong pagpapasya. Ang sining na ito ay akma sa iyong pangangatawan at determinasyon. Mayroon itong walang hanggang potensyal. Ngunit tandaan mo, ang swerte at panganib ay laging magkasama. Ang landas ng pagsasanay sa sining ng pulang phoenix na ito ay 100 beses na mas mahirap at mapanganib kaysa sa mga karaniwang sining. Ang enerhiya nito ay napakainit at mapusok. Sa bawat pag-angat mo ng antas, kailangan mong sunugin ang iyong mga ugat gamit ang apoy ng nirvana. Na tila ba ikaw ay nasa purgatorio? Nauunawaan ko po. Hindi ko pa po naipaghihiganti ang aking pamilya. Ang aking katawan at puso ay matagal nang nakasalalay sa nagbabagang apoy. Kahit gaano pa katindi ang sakit, kakayanin ko po. Kaya pakiusap, gabayan at ipasan nyo na po sa akin ang sining na ito. Kung ganoon, sana'y manatiling matatag ang iyong puso sa tamang landas. At huwag kang susuko kailanman. Dahil ikaw ang kauna-unahang personal na alagad na tinanggap ng aking Panginoon, bibigyan kita ng karagdagang gantimpala. Sana ay gamitin mo ito ng buong husay. Ha? Ito ba ay isang mahiwagang sandata? May lakas na umaabot sa langit. Maaari kayang ito ay isang sagradong kayamanan. Tapos na ang paglilipat ng sining sa'yo. Lumabas ka na at magsanay ng mabuti. Sining ng pulang phoenix. Apoy ng nirvana. Pinalalakas ang katawan at pinatitibay ang kaluluwa. Bata, kung makakayanan mo ang napakadelikado at nakamamatay na landas na ito ng pagsasanay,
Sa hinaharap, maaaring magkaroon ka nga ng sarili mong puwang sa mundong ito. System. Kuya System, nandyan ka ba? Nakuha ko na ang una kong alagad. Umaasenso na rin ang ating sekta. Ano nang susunod? May bago ba akong misyon? Nabatid na matagumpay na nakatanggap ang host ng isang direktang disipulo. Paunang nakamit ang mga kondisyon para sa pundasyon ng sekta. Inilalabas ang bagong misyon, maghanap ng ikalawang disipulo. Gantimpala sa misyon, panimulang antas ng selyong pangdepensa ng sekta. Nababalot sa kasalukuyang nasasakupan ng sekta. Para sa sino mang pumasok ng walang pahintulot na may antas na mas mababa sa Yuan Ying. Agad silang mapapatay sa isang saglit. Kaya ang sino mang mas mababa sa Yuan Ying, patay agad kapag pumasok. Haha, napakagandang bagay nito. Sa susunod, kahit bumaba ako paminsan-minsan sa bundok para mamasyal. Hindi ko na kailangang mag-alala na may sisilakay sa tahanan ko. HMM. Mukhang kailangan ko na mag-isip ng paraan para mambola ulit. Ay, ibig kong sabihin, kailangan ko nang kumuha ng isa pang alagad. Hindi naman ganoon kahigpit ang mga kondisyon ko. Basta kasing bait at maunawain ni Suyan, sapat na. Naghahanap ng miyembro ang sekta ng bato. Naghahanap ng miyembro ang sekta ng bato. Libreng pagkain at tirahan. Napakaganda ng mga benepisyo. May libreng teknik sa pagsasanay kapag sumali kayo. Isang buong araw na ang nakalipas pero wala man lang nagtatanong. Kung alam ko lang, sana natulog na lang ako doon sa bundok. Ipagpaumanhin po, ano po ba ang mga kailangan para makasali sa inyong kagalang-galang na sekta? Walang kahit anong kailangan. Walang kondisyon. Ang aming sekta ng bato ay tumatanggap ng kahit sino, anuman ang kanilang pinagmulan. Basta't tapat ang puso mong magsanay at may pagnanais kang tahakin ng tamang landas. Bukas na bukas ang pinto ng aming sekta para sa iyo. Sa wakas, may kumagat din sa pain. Ay, hindi. Ibig kong sabihin, sa wakas ay may nakapansin din sa ginto. Pero, ipinanganak po akong walang espiritual na ugat. Sinasabi nilang wala akong espiritual na ugat dahil ang metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa sa katawan ko. Ang 5 elemento ng espiritual na ugat ay nagsama-sama sa loob ko. Pero bawat isa sa kanila ay napakahina na parang wala lang. Nagsasagupaan at nagpapakansela sila sa isa't isa. Kaya hindi ko man lang magawang mag-ipon ng enerhiya sa aking katawan. At habang buhay na akong hindi makakapagsanay sa sining na ito, hindi ba't siya si Woody, ang walang silbing batang Panginoon ng pamilya Wo? Siya pala ang itinakwil na anak ng pamilya Wo. Pati ang ama niya ay nadamay din. Lubos silang inapi at pinagkaisahan sa loob ng pamilya. Kaya noong nakaraang taon, namatay ito sa labis na pighati. Mula nang mawala ang ama niya, lalong naging kaawa-awa ang buhay nitong si Woody. Noong isang araw lang, pinalayas siya ng kanyang pangalawang tiyuhin sa kanilang tahanan. Sa masamang palad, napinsala pa ang ugat ng kanyang kapangyarihan. Kaya hindi na siya makakapagsanay pa ng kapangyarihan. At tuluyan ng itinakwil ng sarili niyang pamilya. Ito. Napakasakto nito, perpekto. Ang ganitong uri ng disipulo, tiyak na walang ibang mapupuntahan. Kaya wala siyang magagawa kundi ang manatiling tapat sa ating sekta. Saka, ang sabi lang naman ng sistema ay kumuha ako ng disipulo. Hindi naman ito sinabing kailangang maging henyo ang matatanggap ko. Tatanggapin ko siya, tatanggapin ko. Sinisiguro kong sa akin ang disipulong ito. Mukhang hindi mo rin ako kailangan. Pasensya na sa istorbo, teka, sandali. Sinong nagsabing hindi kita tatanggapin? Gusto kita, kaming mga taga-sekta ng bato, kukunin ka namin. Oh, tingnan mo nga naman kung sino ito. Hindi ba't ito ang aking pinakamamahal na walang silbing pinsan, si Woody? Aking mabuting pinsan. Sadyang wala ka na ba talagang mapupuntahan kaya kapit patalim ka na ngayon? Kahit ang ganitong, bulok at hindi kilalang sekta ay pinapatos mo na. Talagang ipinapahiya mo ang pamilyang Wo. Ano kaya kung ganito na lang, alang-alang sa pinagsamahan natin magpinsan? Tutulungan kita at bibigyan ng magandang daan, pinsan. Naghahanap ng tagahakot ng dumi ang pamilya ni Don Wang sa silangang bahagi ng bayan. Sa tingin ko, bagay na bagay ka doon, haha. Haha, Wu Fei. Huwag mong pakialaman ng buhay ko. Hindi na ako bahagi ng pamilya Wo, hoy. Ikaw na Nagel Alapo riyan, anong klaseng sekta ng bato yan? Ang lakas ng pangalan, sino bang dakilang master o pinuno ang namamahala sa inyo? At nagawa nyo pang tanggapin ng isang henyo na tulad ng pinsan ko? Tungkol dyan. Ang hamak na pinuno ng sekta ng bato ay walang iba kundi ako mismo. Ikaw, isang hamak na baguhan pa lang, hahaha. Isang maliit na isda sa antas ng baguhan, nangangahas na tawaging pinuno ng sekta ang sarili. At magtayo pa ng sariling sekta. Nababaliw ka na, sa tingin ko, hindi ka lang nababaliw sa kahirapan. Kundi tuluyan na ring nasaraan ng bait, hahaha. Totoo ba talaga ang sinasabi mo? Ikaw ba talaga ang pinuno ng sektang Shito? Garantisado, ako nga talaga. Tumahimik ka. Sabi mo kanina, basta tapat ang puso ko, makakasali na ako. At bibigyan mo pa ako ng teknik sa pagsasanay.
Akong si Woody, buong pusong naniniwala sa'yo. Guro, tanggapin mo ang pagpupugay ng iyong alagad na si Woody. Mabuti, mabait kong alagad, tumayo ka na agad. Babalik na tayo sa ating sekta. Sasamahan ka ngayon ng iyong guro para makuha ang iyong teknik. Garantisadong magugustuhan mo ito. Ha ha ha, sandali lang. Kahit na walang kwenta ang pinsan kong ito, naging bahagi pa rin siya ng pamilya Wo. Kaya hindi siya pwedeng tanggihan na lang ng kung sino-sinong hampas lupa. Ganito na lang. Hahamunin ng batang Panginoong ito ang inyong pinuno ngayon. Anak ng, seryoso ba talaga siya? Patay na, patay talaga. Wala pa naman tayo sa sarili nating teritoryo. At isa lang akong mahinang sisiw na nasa antas pa lang ng chi refining. Katapusan ko na talaga to, katapusan ko na. Sinong nangangahas na saktan ng aking guro? Diyos ko po. Muntik na akong mamatay sa takot. Mabutit dumating ka, aking alagad. Sandali, ang babaeng ito. Ang aura niya ay malinaw na nasa antas pa lang ng chi refining. Pero si Young Master Wo ay nasa tunay na antas ng Foundation Establishment. Ngunit ang kanyang espadang Qingpeng ay ganoon na lamang. Casual na nasalag at nawasak ng isang nasa antas lang ng chi refining. Ano ba talaga ang pinagmulan ng sektang Shito na ito? Isang babaeng alagad na nasa antas pa lang ng chi refining ay nagawang higaitan at talunin ng nasa antas ng Foundation Establishment. Sino ka? Ang lakas ng loob mong manghimasok sa usapin ng pamilya Wo. Ako ang pinakaunang alagad ng sekta, si Suyan. Hehe, ano ngayon, Ginoong Wo? Wo, ano nga ulit ang pangalan mo? Tama, Young Master Wo pala. Sabi mo kanina, gusto mong hamunin ang pinuno ng sektang ito. Tingnan mo nga ang sarili mo, tingnan mo. Ni hindi mo nga kayang talunin ang aking alagad. Tapos nangangarap ka pang hamunin ako. Ang kapal ng mukha mong tumahol dito. Umuwi ka na lang sa nanay mo at magdidi doon. Ang tinaguri ang stone sect na ito. Umalis na tayo, hahaha. Sige, lumayas ka na, walang maghahatid sa'yo, hahaha. Master, si Wu Fei ay kilalang makitid ang utak at mapagtanim ng galit. Ngayong napahiya siya sa harap ng marami, tiyak na hindi niya ito palalampasin. Tiyak na babalik siya sa pamilya Wo para humingi ng saklolo. Malamang nababalik siya agad kasama ang kanyang mga tauhan para bumawi. Guro, ang lahat ng ito ay nagsimula dahil sa akin. Master, ate, hindi ko po malilimutan ang napakalaking kabutihang ito. Ngunit napakalakas ng impluensya ng pamilya Wo sa bayan ng Qingyan. Mayroon silang ilang mga elder na nasa huling yugto ng foundation stage. At mayroon pang ang nakarating na sa golden core stage. Ngayong araw, laking pasasalamat ko na hindi ako tinalikuran ni Master. At tinanggap ninyo pa rin ang isang walang silbing tulad ko. Masayang-masaya na po si Woody dahil doon. Kaya pakiusap, huwag nyo na po akong pakialaman. Ayaw ko po kayong madamay. Junior brother, ngayong bahagi ka na ng Stone Sect. Ituring mo ang sarili mo na kasapi na ng aming sekta. Walang sino man sa mundong ito ang may karapatang umapi sa mga alagad ng Stone Sect. Narinig mo ba yun? Sabi ng ate mo, walang may lakas ng loob na umapi sa atin. Sige na, lakad na. Huwag na tayong tumambay rito. Sumunod ka na kay Master pabalik sa sekta natin. Master, dito po. Kailan pa po nagkaroon ng ganito kalaking sekta rito? Dito na po ako lumaki sa bayan ng Qingyan. At hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang napuntahan ang likod ng bundok na ito. Sigurado po ako na dati, mayroon lamang ditong ilang sirang kubo ng mga mangangaso. Huwag kang mag-ulat, napakalakas at makapangyarihan ni Master. Mayroon siyang mga pambihirang kakayahan at pamamaraan. Ang tunay na anyo ng ating sekta ay hindi basta-basta makikita ng mga tagalabas. Wala yon, maliit na bagay lang. Maliit na bagay lang talaga. O sige na, huwag ka nang nakatayo dyan tulad ng isang tuod. Ngayong pumasok ka na sa sekta, hindi ka pababayaan ni Master. Nakikita mo ba ang gusaling iyon sa dako roon? Iyan ang Heavenly Secrets Pavilion. Pumasok ka sa loob mag-isa, at pumili ka ng kahit anong aklat ng sinaunang pamamaraan na magustuhan mo doon. Ituring mong regalo ko yan para sa pagtanggap ko sa iyo, sabi ni Master. Pumili raw ako ng kahit ano. Ito si Woody, isang disipulo ng Shidong. Isang magulong espiritual na ugat ng 5 elemento. Halos sarado na ang karaniwang daan para siya ay makapagsanay. Ganoon nga talaga ang nangyari. Huwag mabahala, hindi naman ito masamang bagay. Senior, hindi niyo po kailangang aliwin ang disipulong ito. Alam ko naman po ang aking sariling limitasyon. Sino ang nagsabing pampalubag loob lang ito? Ang karaniwang sining ng paglilinang ay tiyak na isang bulag na landas para sa iyo.
Senior, ang ibig niyo po bang sabihin ay may pag-asa pa ako? Siyempre, mayroon pang pag-asa. Senior, huwag niyo po akong paglaruan. Ang disipulong ito ay may talento na kahit ang dakilang elder ng pamilyang Wu, na isang malakas na eksperto sa antas ng Golden Core ay sinabing isa na itong bulag na landas. Ang isang alitap-tap sa bundok ay may munting liwanag lamang. Paano ito mangangahas na sabihing sarado na ang dakilang landas? Ang lahat ng bagay sa langit at lupa ay may sariling landas. Kung ang espiritual na lakas ay hindi pwedeng maimbak sa iyong mga daluyan ng enerhiya at dantian, bakit hindi natin tahakin ang kabaligtarang landas? Ito ang sinaunang katawan ng Chaos. Tila isa itong sirang kasulatan ng antas ng langit. Ano? Isang pamamaraan pala ito ng antas ng langit, hindi ito para sa pagpapanday ng kagamitan, kundi ang pinakamataas na landas ng pagpapatibay ng pisikal na katawan. Walang pagsasanay sa mga daluyan ng enerhiya. Walang pag-iimbak ng espiritual na lakas. Sa halip, ang enerhiya ng langit at lupa na iyong hinihigop, at maging ang enerhiya mula sa mga atake ng iyong kalaban, ay ganap mong ididirekta sa iyong buong kalamnan at dugo. Paano magiging posible ang ganoong bagay? Para sa mga ordinaryong tao, imposible nga ito. Ngunit iba ka. May sariling maliit na mundo ng chaos sa loob ng iyong katawan. Ang pamamaraang ito ang magpapalawak sa chaos na yan. At gagawin kang isang pugo na kayang maglaman, tumunaw, at bumago sa lahat ng bagay. Kapag narating mo ang rurok nito, hindi ka matatalaban ng anumang kapangyarihan. Maging ang enerhiya ng mga immortal ay hindi ka masasaktan. Kahit pa ang kidlat ng parusa ng langit, ay kaya mong harapin gamit lamang ang iyong mga kamay. Senior, ang disipulong ito. Kung pipiliin mo ang sinaunang katawan ng chaos na ito, kahit pa dumaan ako sa bundok ng mga kutsilyo at dagat ng apoy o mabasak man ang aking kaluluwa, hindi po magsisisi ang disipulong ito. Senior, pakiusap, ituro niyo po ito sa akin. Hay, napakasarap talaga ng buhay kapag hindi ka na nagpapakatao. Todo-todo kung magsanay ang panganay kong disipulo. Pati ang pangalawa kong disipulo nagpapakamatay din sa pagsasanay. Samantalang ako na pinuno ng sekta, nakatambay lang at walang ginagawa. Ay, teka. Masyado akong naging abala sa pagtanggap ng mga disipulo kanina. Hindi ko pa pala nakukuha ang gantimpala mula sa system. Boss system. Yung gantimpala sa pagkuha ng disipulo. Yung dakilang harang ng sekta. Ay activate mo na, dali. Ting, natukoy ng system na matagumpay na nakakuha ang host ng kanyang pangalawang personal na disipulo. Tapos na ang misyon. Ipinapamahagi na ang gantimpalang panimulang harang ng sekta. Kasalukuyan ng inihahanda ang harang ng sekta. Pakikumpirma kung nais itong paganahin ngayon din. Paganahin mo na, ngayon na, dali. Ting, tapos nang ihanda ang harang ng sekta. Epekto nito, automatikong kikilalanin ang kakampi at kaaway. Sino mang mananalakay na may masamang layunin na nasa antas 7 ng Golden Core at pababa, ay agad na mapupuksa sa isang kisap mata. Haha, dahil sa bagay na ito, sino pa kaya ang maglalakas loob na manggulo rito sa sektang Shito ko? Ay, sandali, bakit ang bilis gumalaw ng cultivation progress bar ko? Grabe, diretso agad akong umabot sa gitnang antas ng foundation establishment. Habang nagpapakasubsob sa pagsasanay ang mga disipulo ko, nakahiga lang ako rito. Ang sarap manalo ng nakahiga lang, medyo nakaka-excite na ha. Lolo Elder, tingnan niyo po dali. Doon sa tuktok ng tuyong bundok na iyon, may sumulpot na banal na mansyon sa loob lang ng isang gabi. Sa nakikita kong ito, mukhang may dakilang kayamanan na lumitaw. Nagpadala na ako ng tao para mag-imbestiga. Sabi nila, dati raw ay isa lang yung maliit na sekta na nasa antas lang ng Chi Refining. Antas ng Chi Refining, maraming taon ding nagkulong sa pagsasanay ang matandang ito. Hindi ko akalaing magkakaroon ng ganitong pambihirang himala rito sa bayan ng Chindion. Halika, samahan mo akong umakyat sa bundok para alamin ang totoo. Lolo Elder. Dito po yun. Tama, ito nga po ang sektang Shito. Dito sa likod ng bundok ng bayan ng Chindion. Kailan pa nagkaroon ng ganito kaenggrandeng sekta rito? Dahil palagi akong nagkukulong sa pagsasanay, ay hindi ko man lang ito nabalitaan kailanman. Elder, tiyak na may malaking lihim na nababalot dito. Ang pinuno raw nila ay nasa antas lang ng Chi Refining. Paano siya magkakaroon ng ganito kalaking sekta? Siguradong nakakuha siya ng isang pambihirang biyaya, HMM. May punto ka riyan. Ang ganyang pambihirang biyaya, paano yan mapupunta sa kamay ng isang batang musmos? Mga taga-sekta ng bato. Ako ang punong elder ng pamilyang Wu. Lumabas kayo agad at harapin ang inyong kamatayan. Anong klaseng mahiwagang sandata ito? Nagawa nitong patayin sa isang iglap ang aming punong elder ng pamilyang Wu. Siguradong kailangan ng oras para muling mapuno ng lakas ang sandatang yan. Mga kapatid, sabay-sabay tayong sumugod.
Agawin natin ang mahiwagang sandata ng sektang ito. Ano ba talaga ang mahiwagang sandatang iyon? Isang tira lang, napatay agad. Ang punong elder ng Chitian Peak na nasa antas ng Golden Core. Oh, 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 oh. Ama. Hindi maganda ito, may malaking sakunang nangyari. Patay silang lahat, walang hiya. Tumayo ka riyan at magsalita ng maayos. Sino ang namatay? Ang punong elder. Pati na ang iba pang mga tiyuhin na nasa antas ng Golden Core. Lahat sila ay pinatay. Walang natirang kahit buto, ama. Ano, ulitin mo nga ang sinabi mo sa akin. Anong nangyari sa punong elder at sa iba pa? Patay na sila. Patay na silang lahat. Doon mismo sa sekta ng bato, sa likod ng bundok ng bayan ng Chindian. Nilipol sila ng dakilang depensa ng sektang iyon. Dakilang depensa. Anong klaseng depensa iyon? Na kayang pumatay ng ilang cultivator sa antas ng Golden Core sa isang iglap lang. Sigurado ka bang nakita mo ng maayos? Opo, nakita ko po ng malinaw na malinaw. Nagsisimula pa lang pong sumugod si Lolo Punong Elder nang biglang may gumuhit na liwanag. Isang liwanag na hindi ko alam kung saan nanggaling. Tumama ito sa kanya, at si Lolo Punong Elder. Naging abo na lang siya agad. Sa isang kisap mata lang talaga. Ang iba ko pang mga tiyuhin, balak sanang sumugod sa loob. Pero, ang nangyari, doon sa may tarangkahan. Ganoon din ang sinapit nila, lahat sila. Lahat sila naglaho ng parang bula. Isang tira lang, napatay agad ang isang master sa rurok ng Golden Core. Ilang master sa antas ng Golden Core. Ang ganap na nilipol. Papaanong nangyari to? Sa paligid ng bayan ng Jiwin. Kailan pa nagkaroon ng ganyan kay takot-takot na porma sayon? Posible kayang si matandang Yuan Yin ang naglagay nito, o baka hindi? Hindi, imposible talaga yon. Ang ganoon kadaling pag-ubos ng sunod-sunod sa mga master ng Golden Core. Ang pinuno ng sekta na yon ay isang mahinang basura na nasa pinakamababang antas lang ng pagsasanay. Imposibleng kakayahan niya to. Tiyak na may nakatagong pambihirang mahiwagang kayamanan sa lugar na iyon. Kung mapapasa kamay ng pamilya Wo ang mga mahiwagang kayamanang iyon, tiyak na aabot sa rurok ang ating kapangyarihan. Sa oras na yon, sino pa sa buong kaharian ng Zuan ang mangangahas na hamakin tayo? Sigurado ka bang nasa pinakamababang antas lang ng pagsasanay ang pinunong iyon? Opo, sa unang pagkikita pa lang namin. 金丹初期，金丹中期， Ha 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 ha. Ibigay mo sa akin. Rurok ng Golden Core. Kamakailan lang ako sumali sa sekta. Pero mula sa pinakamababang antas, bigla akong umabot sa rurok ng Golden Core. Guro, sino po ba talaga kayo? Isang basurang may pinakamahina at magulong talento. Hinding-hindi ko nahahayaang hamakin pa ako ng kahit sino. Oh. Oh. Ito ba talaga ang lakas na kaya kong palabasin? Kayong mga duwag na nagtatago riyan, lumabas kayo rito. Matandang Zhang, Master Wang, malaking karangalan ang pagdating ninyong dalawa ngayon. Ang sekta ng Shito na ito, ayon sa aking anak, ay napaka-misteryoso at mapanganib. Tiyak na may nakatagong pambihirang kayamanan sa loob nito. Kakaiba ang daloy ng espiritual na enerhiya sa lugar na ito. Ang disenyo ng mga gusali ay tila pangkaraniwan lang sa unang tingin. Ngunit sa katotohanan, may kakaiba at mahiwagang porma sayo na nakatago rito. Gaya ng napagkasundoan natin kapag nagtagumpay tayo. 70% ang mapupunta sa aming dalawa. Siyempre naman. Kapag napabagsak natin ang sekta ng Shito, ang lahat ng nasa loob, ay malaya ninyong mapipili muna. Fair, tingnan mong mabuti. Ang laban ng tatlong master ng Nascent Soul ay malaking tulong sa pagsasanay mo. Pag-aralan mo itong mabuti. Opo, ama. Babantayan ko pong mabuti ang bawat galaw nila. Ate, napakalakas ng tatlong yan. Oo nga. Mukhang lahat sila ay nasa antas na ng Nascent Soul. Ang guro. Bakit hindi pa siya lumalabas? Tiyak na may malalim na dahilan ang guro. Bilang mga alagad niya. Kahit wala rito ang guro, kailangan pa rin nating bantayan ang tarangkahan ng sekta. Akala ko kung sino.
Ikaw lang pala ang walang silbing yan, mamatay ka na. Hindi ko akalaing totoong sumapi ka sa sekta ng bato na to, ah. At ikaw namang batang babae. Napakabata mo pa pero may lakas ka na ng gintong core. Pero sayang naman, ngayong araw, mamamatay ka ng maaga rito, ito ang tarangkahan ng sekta ng bato kung naghahanap kayo ng gulo. Ihanda ninyo ang inyong sarili sa kahihinatnan. HMP, napakayabang naman ng batang babaeng ito. Isang hamak na gintong core lang, naglakas loob pang magmayabang sa harap ng isang nascent soul. Palabasin mo ang duwag ninyong sect leader. Kapatid na Wo, napakatatag ng aura ng babaeng ito. Tiyak na hindi ito gawa sa masamang pamamaraan. May kakaiba talaga sa sektang ito. At ang mahiwagang perla sa bubong na yun. Tila may lihim na kapangyarihan. Masyado lang kayong nag-aalala, Elder. Kahit gaano pa yan kakakaiba. Kaya ba nilang pigilan ang pinagsamang lakas nating tatlong nascent soul? Makinig kayong mga duwag sa loob. Isuko ninyo ng kusa ang lahat ng lihim na kayamanan at sikretong martial arts ng inyong sekta. At baka patawarin pa namin ang mga buhay ninyo. Kung hindi, oras na sirain namin ang depensang ito at makapasok. Titiyakin parent ang walang matitirang buhay sa inyong buong sekta. Senior sister, bakit hindi pa rin lumalabas si Guro? Junior brother, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Napakalakas ng kapangyarihan ni Guro at walang kapantay. Kung wala pa siyang binibigay na utos ngayon, baka sinusubok niya lang ang ating katapatan at tatag ng loob. Ang ibig kong sabihin, iniligtas ni Guro ang aking buhay. Ang utang na loob na ito ay mas mabigat pa sa bundok. Para sa akin, ang buhay kong ito ay matagal nang inutang ko kay Guro. At sa ating sekta, ngayong araw, kahit mga malalakas na eksperto pa ng nascent soul ang humarap sa atin. Ako, si Suyan, kahit maduraj pa ang aking katawan. Hinding-hindi ko hahayaang tapakan ng sino man ang tarangkahan ng sekta kahit isang hakbang lang. Rurok ng gintong core. Paanong nangyari yun? Napakabata pa niya. Napakatatag ng kanyang pundasyon. Hindi ito basta-basta makukuha sa pamamagitan ng mga elixir o paglilipat ng lakas. Pambihira ang babaeng ito. Hindi ordinaryong armas ang espadang ito. Ang umaapaw na enerhiya nito. Baka isa itong mahiwagang sandata. Mukhang may malaking sikretong itinatago ang sektang Shito. Go Zhao, kung gusto mong lumaban, sige, lumaban ka. Ha? Napakabagsik ng enerhiya ng espadang yan. Nagawa nitong guluhin ang panloob kong lakas. Umpisa pa lang yan. HMPH. Masyadong matalas ang dila mo. Kahit isang antas lang ang pagitan ng nascent soul. Ang agwat ng lakas nito ay parang langit at lupa. Ang isang karaniwang nasa rurok ng golden core sa harap ng isang bagong antas ng nascent soul. Ituturing ng henyo kung makakatagal ng 10 atake. Pero hindi. Pero ang atake ng batang babaeng ito kanina ay nagtataglay ng banal na enerhiya na lumalagpas sa antas ng golden core. Hindi ito basta-basta magagawa ng isang ordinaryong sining. Posible kayang ito ay isang mataas na antas ng sining mula sa mundong Zuan. Kung mapapasa kamay ko lang ang sining na iyan, at mauunawaan ko ang mga sikreto nito, ang harang sa kapangyarihan ko sa antas ng nascent soul na ilang dekada nang nakabara. Siguradong sa isang iglap lang, malalagpasan ko ito at biglang lalakas ang aking kapangyarihan. Ate, mag-iingat ka. Ha ha ha. Ha 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 ha. Dalawang nakatatanda sa antas ng nascent soul. Nagsama pa kayo para lang labanan ng isang mahinang golden core na tulad ko. Tapos gagamitan nyo pa ako ng patraidor na atake, ang dudumi ninyong lumaban. Ganyan ba talaga ang asal ng mga tanyag na pamilyang tulad ninyo? Asal, sa isang sekta na duwag at nagtatago sa dilim. Bakit pa kami magpapakita ng respeto? Tingnan nyo nga ang tinatawag ninyong pinuno ng sekta. Isa siyang duwag na nagtatago lang sa likod ng mga babae. Isang tunay na bahag ang buntot at ang mga alagad niya. Ang isa ay isang mayabang at walang muwang na bata, at ang isa naman, ay ang itinapong basura ng aming pamilyang Wo. Sa tingin nyo ba ay karapat-dapat kayo sa sagradong lupang ito? At karapat-dapat ba kayong magmay-ari ng mga lihim na sining na yan? Pati na ang mga mahiwagang kayamanan, makinig kayo ng mabuti. Ngayong araw, ang lahat ng mayroon sa sektang Shito ay pagmamay-ari na ng pamilyang Wo. Walang matitirang buhay sa inyong magkakaguro. Ipakikita ko sa inyo kung ano ang sinasapit ng mga kumakalaban sa pamilyang Wo. Tama na. Hindi. Ang lakas ng loob mong Bastiusan ang aking master. Isang basurang hindi man lang makaabot sa chi refining stage, ay may gana pa na lumaban sa akin. Naghahanap ka talaga ng sarili mong kamatayan.
Ano? Ay, ikaw. Paano nangyari to? Nitong nakaraang araw lang. Isa ka lang basurang hindi man lang makaramdam ng kahit kaunting enerhiya. Paano mo nakuha ang ganitong lakas? Anong klaseng masamang sining ang sinasanay mo? Junior, ngayong araw, ipagtanggol natin ang ating sekta. Sabay tayong lumaban ng buong lakas. Ate, ang master ang nagbigay sa akin ng dangal para ipagtanggol ang karangalan ng ating sekta. Kahit mamatay pa ako sa laban, walang anuman sa akin. Ngayon na. Sa pagkakataong ito, mga elder, matandang wang, bakit hindi pa kayo kumikilos? Hihintayin pa ba natin ang dalawang batang ito? Natapakan ng ating mga ulo. Ate, ako na ang bahala rito. Saan ka tumitingin? Dalawang mangmang na kabataan, dahil napilit ninyo kaming tatlong makapangyarihang master na magsanib puwersa upang umatake. Kahit mamatay kayo ngayon, sapat na itong karangalan para sa inyo. Lalabanan kita hanggang sa huling hininga ko. Ang sino mang lumapastangan sa aking sekta, sumama na kayo sa akin sa impyerno. Walang hiya ka, bitawan mo ako. Inaamin kong napakalakas mo. Bitawan mo ako, hindi ko kailangan ng pekeng malasakit mo. Ang buhay kong ito ay utang ko sa aking master. Ate, mauuna na ako sa'yo. Arg. Ang tanggang disipulong ito. At ang matandang bastos na iyan, nararapat ba siyang maging kapalit ng buhay mo? Ang ingay-ingay nyo tanghaling tapat, hindi nyo ba ako patutulugin? Ikaw ba ang pinuno ng sektang bato? Mag-ingat ka, kapatid na Wo, hindi ko mabasa ang lakas ng isang ito. Kahit na mukha lang siyang nasa foundation establishment stage. Ngunit ang lakas ng aura niyang ito. Sabay-sabay tayong sumugod. Hindi ko pakialam kung anong kakaiba sa kanya. Kapag kaming tatlo ang nagsama, kaya nating kalabanin kahit ang may pinakamataas na antas ng kapangyarihan. HMPH, magsama-sama tayo. Lumuhad kayo. Hay! Hindi maaari. Anong kapangyarihan ito? Ikaw. Ano ba talaga ang antas mo? Sa tingin nyo ba, kayong tatlong basura ay may karapatang galawin ang aking alagad? At karapat dapat ba kayong pumatay sa kanya, Senior, maawa po kayo. Bulag po ang inyong mababang lingkod na bulag po kami ng kasakiman. Nilinlang at inudyok lang kami ng pamilya Wo. Pakiusap, Senior, ituring nyo na lang kaming parang hangin at pakawalan nyo na. Alam na po namin ang aming pagkakamali. Handa kaming magsilbi sa inyo bilang aming Panginoon at maging alipin ninyo habang buhay. Hiling lang po namin na mabuhay. Master Su, nagkamali po ang aking pamilyang Wo. Handa kong ibigay ang buong kabuhayan ng aming pamilya. Ang anak kong si Wu Fei ay nagkasala sa inyong alagad. Handa ko pong sirain ang sarili kong kapangyarihan gamit ang aking sariling kamay at isuko ang aking sarili. Sa inyong pagpapasya, basta't pakiusap, iligtas nyo lang ang aking buhay. Nangahas kayong galawin ng aking sekta at saktan ng aking alagad. At ngayon ay marunong na kayong magmakaawa. Sayang lang, huli na ang lahat. Hindi, huwag. Sa isang kumpas lang ng kamay, tatlong eksperto sa antas ng Yuan Ying ang naging abo sa isang saglit. Kahit ang may pinakamataas na antas ng kapangyarihan ay walang laban. Si Master. Maaari kayang narating na niya ang kapangyarihan ng isang Diyos. Ang tanggang alagad na ito, hindi marunong magtantya ng lakas. Muntik na tuloy niyang mapatay ang sarili niya. Na-detect ng system ang malalim na ugnayan sa pagitan ng host at ng pangalawang alagad na si Woody. Isang napakalalim na ugnayan. Inilalabas ang isang agarang misyon para sa kanyang paggamot. Iligtas si Woody. Tatanggapin mo ba anong klaseng kalokohang tanong yan, system? Siyempre, ililigtas ko siya.
Ang lakas ng pagsabog ng sarili ay hindi na mababago pa. Ang dahilan kung bakit nagagawa pa niyang kumapit sa kanyang huling hininga ay dahil nasa loob siya ng teritoryo ng sekta. At gamit ang walang katulad na lakas ng host, ay pilit nitong napipigilan ang pagguho ng kanyang enerhiya. Ngunit pansamantala lamang nitong pinapabagal ang kanyang kamatayan. Kung gusto mo siyang tuluyang iligtas, kailangan mong maglakbay patungo sa kailaliman ng impyerno upang makuha ang siyam na pag-ikot ng nagbabalik kaluluwang. Damo, ano pa ang hinihintay natin? Bilisan mo, pumunta ka na doon. Paunawa ng sistema, ang Panginoon ng Impyernong Abismo ay isang sinauna at napakalakas na eksperto. At ang kasalukuyang antas ng lakas ng host ay nasa gitna pa lamang ng foundation stage. Ang doll, awang panig ay may agwat na parang liwanag ng alitaptap kumpara sa liwanag ng buwan. Di ba parang pinaglalaroan mo lang ako niyan? Paano ko pa siya iligtas niyan? Maaaring ay upgrade ng host ang teritoryo ng sekta, at palawakin ito hanggang sa impyernong abismo, at sakupin ang mga nakapaligid na bahagi nito. Sa oras na iyon, gagamitin ng host ang kapangyarihan ng pagiging walang talo sa loob ng teritoryo ng sekta, upang hindi na matakot pa sa Panginoon ng abismo. Naintindihan ko na. Ibig sabihin, papalawakan ko ang aking teritoryo hanggang sa mismong tapat ng pinto ng bahay niya. At kapag hindi siya sumunod, bubugbugin ko siya, tama ba? Tama ang iyong pagkaunawa. Nagsimula na ang misyon, iligtas si Woody. May takdang panahon na 100 araw. Kapag nabigo, magtatapos ang misyon, teka muna. Anong mangyayari kapag nabigo? Kapag nabigo sa misyon, magkakadurog-durog ang kaluluwa ni Woody. At dahil sa ganting galaw ng karma, maglalaho rin ang host. Buisit, bakit hindi mo agad sinabi, ikaw na ugok ka? Chirp, host, kumalma ka lang. Guro, may paraan po kayo, di ba? Pakiusap, iligtas niyo po ang nakababata kong kapatid sa sekta. Ginawa niya lang po ito para sa sekta kaya siya naging ganyan. Tama na. Para kayong mga bata kung umiyak, hindi ka aya-aya tingnan. Huwag kayong mag-alala dahil disipulo siya ng aking sektang bato. Kahit batasin ko pa ang langit na ito, ililigtas at ibabalik ko pa rin siya. Pero dahil si Woody ay nagmagaling at nagdesisyong pasabugin ang sarili niya, kung hindi ko siya hahayaang mahiga sa kama ng sapat na 100 araw, at dumanas ng kaunting hirap, paano siya matututo? Pero guro, bakit kailangang 100 araw pa? Ang nakababata kong kapatid sa kalagayan niya ngayon. Huwag kang mag-alala, nandito ang iyong guro, hindi siya mamamatay. Ang gusto ko lang ngayon ay hayaan siyang mahiga sa kama at magmuni-muni ng 100 araw. Isang araw man ay walang bawas. TSK, ang galing talagang magpanggap ng host. Kahit na sa katotohanan ay may takdang panahon lang siyang 100 araw. Nagagawa pa rin niyang magmayabang bilang pinuno ng sekta rito. Kapag nabigo ang misyon, tingnan ko lang kung paano ka pa magpapasikat. TSK, kapag hindi natapos ang misyon pagkalipas ng 100 araw. Mabubura na rin naman ako sa mundong ito dahil sa walang silbing ibon na tulad mo. Matatakot pa ba akong mabuking ng batang paslit na to? HMPH, kamatayan lang naman ang pinakamalalang mangyayari. Pero sa harap ng disipulo ko, kailangan kong maging mukhang astig at kapita-kapitagan. Sige na, huwag ka nang umiyak. Sumama ka sa iyong master, lalabas tayo para gumawa ng mga dakilang bagay. Master, ano po ang gagawin natin? Palalawakan natin ang kapangyarihan ng ating sekta. Ipaalam natin sa buong mundo ang pangalan ng sektang Shito. Yaner, nagpasya ang iyong master na palawakin ng sektang Shito. Sasakupin natin ang impyernong kalaliman sa timog. At ang malawak na desyerto naman sa hilaga ay dapat mapunta rin sa sektang Shito. Gusto kong makita ang sektang Shito na lumawak ng gusto sa mundong ito. Ngunit ang unang-una nating kailangang tingnan ay ang lakas ng pinuno ng sekta. Kung mamarapati ninyo, nais ko pong magtanong. Master, ano po ba talaga ang antas ng inyong kultibasyon? Walang kapantay ang lakas ng iyong master sa mundong ito. Sabi ko na nga ba, malamang na ang aking master ay isang dakilang kultibador. Sa kontinenteng ito, 1,000 taon na ang nakalipas mula nang huling may lumitaw na ganoon kadakilang eksperto. Kung gun, kapag tumanggap po kayo ng mga disipulo, magkano po ang kailangang ibayad na tribute o mga mahiwagang kristal ng mga disipulo sa sekta? Ano, sisingilin pa natin ng pera ang mga disipulo? Hindi naman yata tama yon. Hindi ba dapat ang master ang nagbibigay ng mga biyaya sa kanyang disipulo? Tulad ng pagreregalo ng mga teknik at mahiwagang kagamitan. Master, may hindi po kayo nalalaman. Karamihan sa mga sekta kapag tumatanggap ng disipulo, ay hindi lang tumitingin sa kakayahan, kundi humihingi rin ng napakamahal na matrikula at iba pang bayarin sa pag-aaral. Pagkapasok naman nila, kailangan pa nilang gumawa ng mga misyon para makakuha ng mga kagamitan. At ibigay pa ang kanilang mga nakukuha mula sa kultibasyon. Hindi makatarungan yan. Hindi ba't pagsasamantala na yan? Mula ngayon, ang sino mang papasok sa aking sektang Shito,
ay hindi lang libre sa anumang bayarin, kundi bibigyan pa natin sila ng 5 pirasong pilak buwan-buwan para sa kanilang gastusin. 5 piraso. Oo, 5 piraso. Pero simula pa lang yan. Habang lumalakas ang kanilang kultibasyon, mas marami pa silang matatanggap. Para sa antas ng Golden Core, 100 pirasong pilak buwan-buwan. At sa antas naman ng Nascent Soul, 1,000 pirasong pilak buwan-buwan. At tungkol naman sa mga sining at armas, pumili ka lang ng kahit ano sa loob ng bulwagan ng lihim ng langit. Lahat ng iyan, libre. Guro, sa ginagawa ninyong iyan, natatakot ako na baka dagsain tayo ng walang katapusang bilang ng mga eksperto sa antas ng Golden Core. Mga nasa antas ng Golden Core at Nascent Soul. Napakaliit naman ang pangarap mo. Aking estudyante, nakasan mo pa nga ang loob mo. Dahil pagkatapos nito, maging ang mga nasa antas ng Tribulation ay kukunin din natin. At kahit maging mga immortal pa na bumaba mula sa langit, basta't handa silang sumapi sa ating sektang bato, tatanggapin ko silang lahat ng walang pag-aalinlangan. Antas ng Tribulation. At mga immortal na bumaba mula sa langit, hindi mo ba naintindihan? Pero guro, wala na po tayong pera sa sekta ngayon. Hehe, walang pera. Napakadali lang yan. Pumunta ka lang sa bulwagan ng lihim ng langit, kumuha ka roon ng ilang sining ng pagpapakadalubhasa at mahiwagang kagamitan. Pagkatapos ay bumaba ka ng bundok para ipagpalit ang mga ito sa pilak. Ganoon lang ka-simple. Masusunod po, guro. Pero, mga lihim na kayamanan po iyon ng ating sekta. Lalo na ang mga sekretong sining, itinuturing iyon ng mga walang katumbas na kayamanan. Hindi po ba natin dapat lagyan ng mga limitasyon ang mga bibili? Tulad halimbawa ng pagbabawal na ibahagi ito sa iba. Napakasakit naman sa ulo niyan. Kahit sino ay pwedeng bumili ng anumang bagay na mas mababa sa antas lupa. At kapag nakatagpo ka ng mahusay na talento na gustong sumali sa atin, kahit ang sining na antas langit ay ibigay mo na ng libre. Isang sining pa lang na antas lupa, kapag lumabas sa mundo ay sapat na para damanak ang dugo sa buong lupain. At ang sining na antas langit, kung magkakatotoo nga ang mga sinasabi ni Guro, natatakot ako na magkakagulo at magbabago na nga ang takbo ng buong lupain ng Zuanyuan. Mga iginagalang kong kasamahan, tingnan ninyong mabuti. Ito ang Zuan Bingju, ang pinakamalakas na sining sa antas misteryo. Isang dakilang sekretong kasulatan para sa mga nagpapakadalubhasa sa kapangyarihan ng tubig. Ang panimulang presyo ay 5,000. 2,000 tail ng pilak. 10,000 tail ng pilak, mayroon pa bang mag-aalok? Wala na ba? Kung gayon, seliado na. Si Suyan yon. Paano niya pa nagawang magpakita rito sa lungsod ng Yunjo? Balita ko ay sumapi siya sa isang bulok na sekta at narito ngayon para magbenta ng mga gamit. Oh, tingnan mo nga naman kung sino ito. Hindi ba't ikaw ang magandang dilag na tumakas sa akin noong araw na iyon? Ano, hindi na ba kayo makakain dyan sa inyong sektang bato? Kaya napilitan kang lumabas dito para magbenta ng mga kung ano-ano. O baka naman, ang walang kwentang sect leader na may apelyidong Lo, ay ipinamigay ka na sa bahay lelang para pambayad sa utang niya. Merong Feng. Bakit nandito ka? Hindi pa ba sapat ang bagbog na natanggap mo noong nakaraan? Ang tampalasang babaeng yan ay pumatay sa maraming eksperto ng pamilyang Merong. At ngayon, may lakas ng loob ka pang pumunta rito ng mag-isa. Elderly, dapin mo siya para sa akin. Huminto kayo. Nasa loob kayo ng aking auction house. Kaya hindi namin papayag ang maghasik kayo ng kaguluhan dito. Ang aming auction house ay may 1,000 taong kasaysayan. At ang aming patakaran, anuman ang inyong alitan. Kapag pumasok kayo sa aming pintuan, kayo ay aming panauhin. Sino man ang magtangkang makipag-away dito, ay ituturing na kaaway ng auction house. Binibini. Ikaw ba ang gustong mag-auction ng gamit kanina? Ako nga po. Napakaraming malalakas na eksperto ang naririto. Kung ilalabas ko ngayon ang teknikang antas lupa, bago pa man masimula ng lelang, siguradong marami nang mag-aagawan dito. At saka, wala tayo sa loob ng teritoryo ng aking sektang bato. Masyadong mapanganib ang lugar na ito. Mabuti pang huwag ko na lang ibenta. Ang pag-aalinlangan niyang yan, ay patunay na pambihira ang hawak niyang bagay. Huwag kang mag-alala, Binibini. Ang aming auction house ay may mahabang kasaysayan. At kilala sa pagiging mapagkakatiwalaan. Basta't naging isa ka sa mga nagbebenta rito, ang iyong kaligtasan at ang iyong ibinebenta, ay ganap na babantayan at poprotektahan ng aming bahay lelang. Kaya naman, maaari kang magtiwala sa amin, Binibini. Ang nais kong auction ay ang Xuan Ice Jade Killing Art, isang lihim na teknikang antas lupa. Ano? Antas lupa. Antas lupa, tama ba ang narinig ko? Nababaliw na ba siya? Nasisiraan na ng bait ang babaeng yan, tiyak na peke ang sinasabi niya.
Hindi mo dapat basta-basta sinasabi ang mga bagay na yan. Ang teknikang antas lupa ay pag-aari lamang ng mga makapangyarihang pinuno at sekta. Paano naman ito madaling maibebenta rito kung ito ay isang pambihirang kayamanan? Kung sakaling hindi totoo ang iyong sinasabi, at magdulot ito ng galit sa marami, kahit ang aming Ocean Auction House, ay hindi ka mapoprotektahan. Kaya sabihin mo, totoo ba ito o hindi? Napakawalang hiya. Ha ha ha. Suyan. Oh, Suyan. Handa ka talagang gumamit ng maruruming paraan para lang mapataas ang halaga mo. Isang teknikang antas lupa. Bakit hindi mo nalang sabihin na mayroon kang antas langit? Sige, dahil may lakas ka ng loob na magmalaki ng ganyan. Sasamahan kita rito sa bahay subasta sandali lang. Papagawin muna natin siya ng sumpa ng dugo. Kung ang librong ito ay hindi nga teknikang antas lupa, ay kusa niyang wawasakin ang sarili niyang kapangyarihan. Isang kasunduan, yan mismo ang gusto ko. At kung mapatunayan kung ito nga ay isang teknikang antas lupa, ikaw, Merong Fang, ay kailangang luluhod at hihingi ng tawad sa aming sektang Shito sa harap ng lahat. Ano, payag ka? Sige, isang salita. Walang bawi ang kasunduan. Titingnan ko nga kung anong klaseng kayamanan ang ilalabas ng isang asong gala na katulad mo, na wala nang matitirhan. Ha ha ha, tawagin ng tumatayong elder para suriin ito. Dito natin makikita kung totoo nga. Ano? Ito. Totoo nga ba talaga ito? Hindi maaari. Paano naging totoo ang bagay na ito? Isang kumpleto at walang bawas na teknikang antas lupa na mababang uri. Puno ito ng banal na enerhiya ng kalikasan. Binibini. Para sa napakahalagang kayamanang ito, magkano ang nais mong maging panimulang presyo? Ang librong ito ng teknikang antas lupa ay itinuturing kong regalo para sa inyong bahay subasta. Kaya sisingilin ko na lamang kayo ng 100,000 pilak bilang formalidad. 100,000 pilak lang para sa isang teknikang antas lupa na mababang uri. Nasisiraan na ba ng bait si Suyan o sadyang tanga lang siya? Antas lupa kaya iyon. Ang ganyang uri ng tekniya ay hindi basta-basta nabibili ng pera. Kahit pamilyong-milyong pilak ang ihandog mo, ay ibebenta niya lang ng 100,000. May kakaiba rito, hindi ito normal. Tiyak na may nakatagong masamang balak. Siguradong may malalim na kwento sa likod nito. Binibini, hindi naman masama ang halagang 100,000 pilak. Ngunit kailangang malaman ng aming bahay subasta ng Ocean kung bakit napakababa ng hinihingi mong halaga. Isa pa rin naman itong teknikang antas lupa. Napakasimple lang. Hindi kami nagkukulang sa mga teknikang antas lupa. Sa madaling salita, marami kaming ganyang klaseng bagay. Kung may sapat na kakayahan ng bahay subasta ng Ocean na makipagtulungan sa amin. Kaming mga nasa sektang Shito, magbibigay kami ng walang limitasyong supply ng iba't ibang sining ng kultibasyon at mga mahiwagang sandata. Kasama na rito ang mga sining sa antas ng langit. Walang limitasyong supply, tama ba ang narinig ko? Anong klaseng malaking kapangyarihan ba mayroon kayo? Sandali, huwag kang magmadali. Maaari kitang hintayin dito. Humingi ka muna ng pahintulot sa mga nakatataas sa'yo. At saka mo ako sagutin. Ako, si Ao Yulon, bilang direktang tagapagmana ng pamilyang Ocean. Sa ngalan ng susunod na pinuno ng pamilya, ay nangangako kay Binibining So, at sa sekta ng bato, na basta't mayroon ang inyong kagalang-galang na sekta, ang Ocean Auction House ay may sapat na kakayahang tanggapin ito. Kahit pa ito ay nasa antas ng lupa, antas ng langit, mahiwagang sandata, o mga mahiwagang gamot, tiyak na kayang-kaya itong hawakan ng aming Ocean Auction House. Kung ganoon, magkanong pilak naman ang ibabayad ninyo para bilhin ang mga ito? Binibining So, kung ito ay mababang antas lamang sa antas ng lupa, handang magbayad ang aking Ocean Auction House ng 1,000,000 pirasong pilak para bilhin ito. 2,000,000 pilak naman para sa katamtamang antas, at 5,000,000 pilak para sa mataas na antas. At para naman sa antas ng langit, handa akong magbayad ng 10,000,000 pilak. 10,000,000 pilak. Sapat na yan para bilhin ang kalahati ng buong lungsod. Makatwira naman ang presyong iyan. Mabuti. Maaaring magbigay ang sekta ng bato ng eksklusibong supply para sa Ocean Auction House. Subalit, mayroon kayong dapat na sang-ayon ng isang kondisyon. Binibini, sabihin mo, nakikinig ako. Basta't kaya ng aking Ocean Auction House, hinding-hindi kami magdadalawang isip. Tulungan ninyo kaming ipalaganap ang balita tungkol sa sekta ng bato sa buong kontinente. Opisyal nang nag-aanunsyo ang sekta ng bato sa buong mundo para tumanggap ng mga bagong disipulo. Kahit ano pa ang antas ng kanilang kapangyarihan o kultibasyon. Basta't tapat ang kanilang puso at malinis ang kanilang hangarin. At makapasa sa pagsubok ng aming sekta ng bato, maaari silang pumili ng kahit anong lihim na sining na nais nila. Hindi lang iyan, may buwanang sustento rin ng aming sekta, 100 pilak para sa mga nasa antas ng Golden Core.
1,000 pilak para sa mga nasa antas ng nascent soul. At magsisimula sa 10,000 pilak para sa mga nakarating sa antas ng tribulation. Maaari silang pumili ng malaya ng sining sa antas ng langit. At may buwan ng sahod pa ng pilak. Hindi lang ito basta sekta. Isa itong tunay na kayamanan ng mga immortal. Nais kong sumapi sa sekta ng bato. Gusto ko ring sumali. Sige, sarado na ang kasunduan. Ako, si Ao Yulon, ay sumusumpa sa ngalan at karangalan ng pamilyang Aoshan. Natiyak na pakikilusin ko ang bawat sangay. At lahat ng aming koneksyon. Upang ipagmalaki at ipamalita sa buong lupain ang pagtanggap ng mga alagad ng sektang Shito. Sigurado ako, sa tulong ng impluensya ng aming Aoshan Auction House. Sa loob lamang ng 3 araw ng aming pagbabalik, ang balitang ito ay mabilis na yayanig sa buong lupain ng akademya. Masdan mo, lumang kaibigan. 7 araw pa lang ang nakalipas. Siksikan na agad ang mga tao mula pa lang sa pinto ng sektang Shito. Ang mga batas na itinakda ng ating Zhongshan Pavilion. Sa loob ng 10,000 taon sa lupaing ito, aling sekta ang nang-ahas na hindi sumunod dito. Kahit ang mga sagradong lupain at sinaunang angkan, ay hindi kailanman ang ahas na gumawa ng tulad ng ginagawa nila. Ang latarang pagtrato sa mga makapangyarihang sining ng antas langit at lupa na parang mga walang kwentang bagay lamang. Kung hahayaan natin silang magpatuloy sa ganitong paraan, hindi magtatagal. Ang buong lupaing ito, pati na rin ang posisyon ng ating pavilion, hindi ba't magigiba? Maraming eksperto sa antas ng Dacheng. At maging ang mga nasa antas ng Duja ay maaapektuhan ng lubos. Malinaw na niyayanig nito ang mismong pundasyon natin. Bakit pa tayo nakikipagsalita sa kanila? Sugurin na natin sila at ubusin silang lahat. Huminto ka nga, huwag kang padalos-dalos. Kung kaya nilang ipamahagi ng ganoon kalawak, ang mga sining ng antas langit, sa tingin mo ba ay isa lamang silang karaniwang sekta na walang malakas na sandigan? Sa tingin ko ay hindi biro ang bagay na ito. Mas mabuti pang iulat muna natin ito sa mga nakatataas. Nang umabot sa 10 alagad kawal, ang lakas ay naitakda sa antas ng Yuanying. Nang umabot sa 100 ng mga alagad kawal, naitakda naman ito sa rurok ng antas ng Yuanying. Grabe, ang bilis, 300 tao na agad. Isang pagbati, ang iyong lakas ay automatikong itinaas sa rurok ng antas ng Dacheng. Rurok ng antas ng Dacheng. Hahaha, kay sarap pakinggan. Natuklasan na maaari ng i-upgrade ang sekta. Nais mo bang i-upgrade ito ngayon? Kung mag-i-upgrade ako ngayon, walang dating. Mamaya, kapag lumabas na ako para magsalita, doon ko ito ay i-upgrade sa mismong harap ng maraming tao. Tiyak na magiging kapana-panabik ang tagpong iyon. Simula sa araw na ito, kayo na ang mga bagong alagad ng ating sektang Shito. Sino man kayo noon, marangyang ginooman, o isang pulubi sa tabi ng daan. Kapag pumasok kayo sa pintong ito, iisang pamilya na tayo. Bibigyan ko kayo ng 60 araw. Pagkatapos ng 60 araw, gusto kong ang sektang Shito ang maging pinakamalakas sa lupain ng mga bangin na ito. Ang pinakamalaking sekta sa lahat, walang bolahan sa sekta natin. Kapag sumapi kayo, hindi lang sining ng pagsasanay ang makukuha ninyo, kundi may buwan ng sahod pa kayong pilak. Siyempre, hindi libre ang perang makukuha ninyo. Ang kailangan ninyong gawin ay magsanay ng todo hanggang sa inyong makakaya. Itaas ninyo ang inyong antas ng kapangyarihan para sa akin. Sino mang manggaas na magtamad-tamaran. HMP, huwag ninyong sisisihin ang inyong guro kung maging malupit ako sa inyo at hindi kayo pagbigyan. Kanina, sa inyong pagsusulit para makapasok, pinanood na kayo ng espiritong tagapangalaga ng bulwagan ng mga lihim na sining. Sabi niya, may malaking potensyal ang bawat isa sa inyo, at maayos din ang inyong pagkatao at asal. Ngayon, oras na para ibigay ko sa inyo ang inyong mga gabay sa pagsasanay. Ang hawak ko ay isang napakataas na antas ng sining ng pagsasanay mula sa 9 na kalangitan. Ang nakuha ko naman ay isang sining na antas langit, ang kamaong Vajra na tagasupil ng demonyo. Ako rin. Sige na, tumahimik muna kayo. Ang bababaw naman ng kaligayahan ninyo. Iniisip ninyo bang ang ilang aklat ng pagsasanay na ito, ang pinakamalakas na alas ng ating sektang Shito? Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Para mas mapabilis ang inyong pagsasanay, sinadya kong maghanda ng isang ugat ng espiritual na lakas para sa inyo. Ang enerhiya mula sa ugat na ito ay direktang dadaloy sa bawat silid ninyo. Kapag nagsanay kayo rito sa loob ng sekta, mas mabilis ito ng higit sa 10 beses kumpara sa labas. Sistema, i-upgrade mo ang sekta ko. Ngayon din, sa lalong madaling panahon. Gusto kong ipakita sa mga batang ito kung ano ang tunay na marangyang sekta. Hindi kita masisisi. Kung nais mo mang sumuko, maging sa pagkawala ng alaala.
Sa kabiguan, sa pag-ibig at puot ng walang lakas ng loob. Ito ba ang tunay na mukha ng ating sektang Shito? May itinatago pang ang alas ang ating guro. Hahaha, ang lupay at ang gara ng hitsura nito. Ding, tapos na ang pag-upgrade ng sekta. Sa kasalukuyang antas ng ating sekta na mababa pa rin. Tulala silang lahat sa gulat. Ano pang hinihintay ninyo? Leyes na at magsanay. Nagsimula na ang 60 araw na taning. Sa tingin ko, hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Lantarang ipinamimigay ngayon ng sektang bato ang mga turo sa pagtawid ng tribulation. Ipinagmamalaki pa nilang tatanggapin nila kahit ang mga nasa antas na ng tribulation. Hindi na lang ito basta paggulo sa pamamaraan ng paglilinang dito sa kontinenteng Zuanyuan, kundi tuluyan na nila itong binabaliktad. Bumaliktad kung babaliktad. Tayo sa pawilyo ng Wanxian ang humahawak sa yaman ng buong kontinenteng ito sa loob ng 10,000 taon. Kailan pa tayo papayag na mandikta ang isang hamak at walang pangalang sekta? Para sa akin, lusubin na natin ang sektang bato at ubusin silang lahat. Mga Hangul, kung ganoon katapang ang sektang bato, sa tingin nyo ba'y wala silang tinatagong alas? Sumasang-ayon ako kay matandang Jia. Hindi natin matatensya ang lakas ng pinuno ng sektang bato. Mas mabuting ipagbigay alam ko na ito sa mga nakakataas. Nagbibigay pugay po sa dakilang immortal na Wuji. Hindi po namin alam na darating ang kamahalan. Patawarin ninyo po kami sa hindi pagsalubong, karapat-dapat kaming mamatay. Bakit? Ang mga tributong espiritual na bato mula sa iba't ibang sekta ay nabawasan ng 30%. Ipagpaumanhin po ninyo, mahal na immortal, ang sektang bato. May lumitaw pong bagong sekta kamakailan na tinatawag na sektang bato. Hindi po sila naniningil ng espiritual na bato sa mga disipulo. Sila pa nga po ang namimigay ng mga turo, kagamitan, at maging ng pilak. Pinag-uusapan na po naming mga alagad kung lulusubin ba namin sila agad o ipagbibigay alam muna sa inyo. Hindi po namin nakalaing maabala pa namin kayo. Ngayong nandito na po ang kamahalan. Kayo na po ang magpasya. Magpapadala na po ba tayo ng puwersa para pulbasan ang sektang bato? Ang mga hamak na insekto na nanggugulo sa mababang mundo ay magdadala lang ng perwisyo kapag hinayaan. Ako na mismo ang bababa. Para burahin ang sektang bato, mag-isa lang lulusab ang dakilang immortal. Sigurado ba kayong ayos lang yan? Huwag kang mag-alala, isang tunay na immortal yan. Isang mataas na nilalang na bumaba mula sa kalangitan. Kahit gaano pa kalakas ang Luchuan na yun, wala siyang binatbat. Kaya ba nitong harangin ng kahit isang daliri lang ng tunay na immortal? Bukod doon, napakaraming mahiwagang kayamanan para sa proteksyon ng tunay na immortal na si Wuji. Kaya siguradong walang masamang mangyayari sa kanya. Grabe, napakamaasahan talaga ng sistemang ito. Nag-upgrade lang ang sekta, binigyan pa ako ng banal na hayop na magbabantay dito. Ang kili na ito, mukhang napakagiting at makapangyarihan. Balot na balot ng puting liwanag ang buong katawan. Bait naman ang alaga ko. Simula ngayon, ikaw na ang magiging mukha at dangal ng ating sektang Shito. Balang araw, isasama kita pababa ng bundok para magpasiyal-pasiyal. Tiyak na mangangatog ang tuhod ng mga hampas lupang kultibador na yun sa takot. Ano? Ito. Ito ba ay isang ugat ng espiritual na enerhiya? At higit pa riyan, isa itong pambihirang 5 kulay na ugat ng enerhiya. Ang tindi ng espiritual na enerhiya rito ay mas siksik pa kaysa sa punong himpilan ng aming Wanxian Pavilion. Interesante. Napaka-interesante. Isang maliit na sekta mula sa ibabang mundo ay may hawak na ganito kay amang sagradong lupain. Kaya naman pala ganoon na lamang kalakas ang loob nila. Kalokohan. Pinuno ng sektang Shito, lumabas ka rito at harapin ang iyong kamatayan. Sino ka sa akala mo? Para sumigaw-sigaw ka ng ganyan dito sa aming sektang Shito. Alam mo ba kung anong lugar ito? Nako, munting ninuno ko, gusto mo na bang mamatay? Isa siyang malakas na kultibador na nasa yugto ng pagsubok ng langit. Pero hindi ko man lang mabasa ang antas ng lakas niya. Ang aura na umaalingaw sa kanya. Isa siyang tunay na immortal. Ano? Isang immortal. Totoo nga bang galing siya sa itaas na mundo? Buhahaha. Kakasampa ko pa lang sa mundong ito ng mga immortal. Pagkatapos ng lahat ng hirap para makarating dito, hindi ko pa man lang nasisimulan ang aking pagsasanay. Bakit parang mapupuksa na agad ako? Kamalas-malasan nga naman. Mukhang isa talaga akong malas sa buhay. Kahit saan ako pumunta, dala ko ang kapahamakan. Bakit ba ang sektang Shito na ito ay wala man lang kahit isang matapang nahaharap para magsalita? Wala ba talaga? HMP. Kumpol kayo ng mga duwag. Bibilang ako hanggang 3.
Kung hindi pa rin lilito ang duwag ninyong pinuno, wawasakin ko ang buong sektang ito. 2, 3. Sino bang aso ang kumakahol dito? Oh, akala ko naman kung anong makapangyarihang nilalang ang narito, na umaalulong na parang lobo rito. Ikaw lang pala ang walang kwentang nilalang na to. Magsalita ka nga, anong balak mong gawin? Ang pinakamataas na antas ng Dacheng stage. Ha 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 ha. Akala ko naman kung sinong dakilang. At kilalang nilalang. Isa ka lang palang hamak na hindi man lang umabot sa tribulation stage. Isang munting langgam, at sa lagay mong yan, isang hamak na nasa Dacheng stage. Ay nangangarap na magmay-ari ng sektang ito. At may karapatan ding umangkin sa espiritual na ugat ng 5 kulay. Ang dami mong Saturday, hindi ka ba napapagod? Subukan mo pang magsalita ng isa pang walang kwentang bagay. At talagang bubugbugin kita hanggang sa malagas ang lahat ng ngipin mo. Sige. Sa loob ng 1,000 taon ng aking pamamayagpag, ngayon ko lang, nakakita ng isang hamak na langgam na hindi takot mamatay tulad mo. Aba, isang banal na kilin na nasa true immortal realm. May ganito palang banal na nilalang sa maliit mong sekta. Sayang nga lang at napakahina ng kanyang amo. Isang napakalaking pagsasayang ng grasya. Mukhang ngayong araw ay makakahanap na ng mapapangasawa ang aking sasakyang hayop. Amo, ang itim na kilin na yon. Ay kasing lahi ko, kalahi ko siya. Hindi ba't sinabi mo sa amin noon, na ikaw na lang ang natitira sa lahi ng mga kilin? Isang malaking sako na 500 taon na ang nakalilipas ang halos umubos sa aming lahi. Akala ko ay ako na lang ang natitirang buhay sa mundong ito. Hindi ko akalaing makakatagpo pa ako ng kalahi ko ngayong araw. Nararamdaman ko, na hindi niya gustong sumunod sa taong iyon ng kusa. May isang sumpa na gumagapos sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Kaya para lang siyang isang sunod-sunurang manika. Kung maaari sana po ay huwag mo siyang patayin, amo. Huwag kang mag-alala. Dahil kalahi mo siya, ibig sabihin ay kakampi na rin natin siya. Nangako pa naman akong ihahanap kita ng kapareha. At heto, kusal na siyang lumapit sa atin. Napakahusay nga naman. Amo, huwag mo po akong biruin. Lahat ng mga alagad, makinig sa aking utos. Tumingin kayong mabuti ngayong araw. Kung paano tuturuan ng inyong guro ang asong ito ng isang leksyon. Anong tunay na immortal? Isang hamak na langgam lang yan. Ipakikita ko sa iyo ang tunay na lakas. Teka, ano raw ang sinabi ng pinuno? Tuturuan ng leksyon ng hamak na langgam na nasa antas ng tunay na immortal. Tunay na immortal. Na itinuring na langgam. Tinawag na langgam ng pinuno ang isang tunay na immortal. Sinasabi ko na nga ba, alam ko namang hindi pangkaraniwang tao ang ating pinuno. Nabuhay na ako ng mahigit 3,000 taon. Pero ngayon, ko palang nakitang may nang-ahas na magsalita ng ganyan sa isang tunay na immortal. Ibig bang sabihin nito? Ibig bang sabihin ay ang ating iginagalang na pinuno ay isang nilalang na mas mataas pa sa antas ng tunay na immortal? Wala akong pakialam kung tunay na immortal pa siya. Dahil sinabi ng ating ninyuan na langgam lang siya, paniguradong mahina lang yan. Long Xiaobai, ikaw na ang bahala sa kanya. Hambog na bata, hindi mo ba alam kung sino ako? Ako ang anak ng pinuno ng himpilan ng mga immortal. Kung kakalabanin mo ako, para mo na rin kinalaban ng buong himpilan ng mga immortal. Himpilan ng mga immortal, ngayon ko lang narinig yan. Kanina ka pa rito, at kahit medyo masakit sa tainga ang tabas ng dila mo. Pero hindi mo naman sinaktan ng mga disipulo ko. Nakasira ka lang naman ng ilang pirasong tile sa sahig natin. Ganito na lang, iwan mo rito ang malaking itim na halimaw na sinasakyan mo. At pagkatapos ay maaari ka nang umalis ng mapayapa. Ano, payag ka? Anong sabi mo? Gusto mong iwan ko ang aking sinasakyang halimaw. At pagkatapos ay lumayas. Hanggal na bata. Kukunin ko ang buhay mo. Pwede na ang bilis mo, ah. Mali ba ang tingin ko? Ang pinuno. Nakalagay lang ang mga kamay sa kanyang likod. Ganoon lang kadali niyang pinaglalaroan ng isang tunay na immortal. Hindi lang ito simpleng usapin ng lakas. Ito ay tungkol sa antas ng kapangyarihan. Isang malinaw na paggapi gamit ang mas mataas na antas. Ang kanyang pagkontrol sa sariling lakas ay umabot na sa antas na hindi ka panipaniwala. Ang kisig talaga ng pinuno. Iyan lang ba ang kaya mo?
Akala ko pa naman napakalakas ng isang tunay na immortal. Iyon pala, ganito lang ang kaya mo. Kung iyan lang ang lahat ng mga tauhan mo. Mukhang hindi ko na kailangang magparaya pa. Paano? Paanong nangyari ito? Ako na isang dakilang tunay na immortal, ay hindi man lang makasayad sa dulo ng kasuotan ng isang nasa yugtong datseng. Ikaw, sino ka ba talaga? Anong klaseng mahiwagang sining ng immortal ang gamit mo? Bawi si Bat. HMM. May ibubuga pala ang ataking yon. Ngunit hanggang doon na lang iyon. Sino? Ano ka ba talagang nilalang? Sigurado akong hindi ka lang isang cultivator sa yugtong datseng. Hinding-hindi. Ano, lalaban ka pa ba? Kung hindi na, iwan mo rito si Dahey at maaari ka nang mamatay. Sige, tinatanggap ko na ang aking pagkatalo. Ang itim na kili na iyon, ay ibibigay ko na sa iyo bilang kabayaran. Kumusta? Ayos ba ang pinakita ko kanina? Mabuhay ang aming sect leader. Walang katapat ang aming sect leader. Senior sister, senior sister. Sabi ko na nga ba, palaging may katwiran ng sect leader. Totoo ba talaga yan? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, gaga. Sige na, sige na. Panginoon, mag-ingat ka, kontrolado pa rin ng kwelyong pang-alipin ng kanyang isipan. Wala siyang sinasanto ngayon at napakalupit niya. Kapag naisuot na ito, halos imposible na itong tanggalin. Maliban na lang kung ang mismong naglagay ang mag-aalis nito. Panginoon, mas mabuti pang magtulungan tayo, upang pasukuin siya at ikulong sa ilalim ng espiritual na ugat sa likod ng bundok. At hahanapan kita ng kasintahan. Paano natin hahayaang kontrolin siya ng iba na parang isang sunod-sunurang manika? Napakalaking kahihiyan yun para sa atin. Walang silbing Wangzai. Sa wakas, nakalaya na rin ako sa tanikalang yon. Gagamit ako ng clone para iligtas ka. Tandaan mo, simula sa sandaling ito, siya na ang tanging Panginoon mo. Naiintindihan mo ba? Panginoon, huwag, sumang-ayon ba ako rito? Ayoko nang makontrol muli. Maging mabait ka. Anong klaseng kalokohan ang sinasabi mo? Mula ngayon, wala nang makakaalipin pa sa'yo. Dito sa aking sektang Shito, maaari kang manatili hanggat gusto mo. Aalagaan kita ng masasarap na pagkain at inumin. At kung sakaling magsawa ka balang araw, at gusto mong mamasyal sa labas, maaari kang umalis anumang oras. Napakalawak ng mundong ito. Malaya kang pumunta kahit saan mo gustuhin. Totoong-totoo iyon. Ang sektang Shito na iyon, ay talagang nagtataglay ng isang espiritual na ugat na may 5 kulay. Ang enerhiyang espiritual doon ay mas masagana ng higit sa 10 beses kumpara sa ating sektang Chinlan. Nagpadala na rin ng mga tao ang dakilang nakatatanda upang mag-imbestiga sa iba't ibang lugar. At ang mas nakakagulat pa rito, talagang namamahagi sila ng mga lihim na teknik para malampasan ang makalangit na pagsubok. Hindi ito isang kasinungalingan. HMP, mga teknik para sa makalangit na pagsubok. Kailangan muna nating makuha yon bago tayo magsaya. Alam nyo ba, na ang porma sayo ng pagsubok para makapasok sa sektang Shito ay napaka-misteryoso. May ilang kilalang matatandang eksperto na ang nagmayabang sa kanilang mataas na antas ng kapangyarihan at sinubukang pasukin ng porma sayon. Pero sa huli, lahat sila ay napatalsik palabas at lubos na napahiya. At ano naman ngayon? Nitong mga nakaraang araw, ang pabilyon ng Wanxian ay humihingi sa atin ng higit na maraming handog para silang isang balon na walang katapusan ng lalim. Ang ating sektang Chinlan, ang kalahati ng mga espiritual na bato na nakukuha natin taon-taon. At mga espiritual na halaman ay kailangan nating ibigay sa kanila. Kung magpapatuloy pa ito, ang mga disipulo ng ating sekta ay hindi na magkakaroon ng sapat na gamit para sa kanilang pagsasanay. Hindi rin mas mabuti ang kalagayan ng aking sektang Byun, kaysa naman dahan-dahan tayong pigain at ubusan ng lakas ng pabilyon ng Wanxian. Mas mabuting sumugal na tayo at sumubok ng bago. Pagbalik ko ngayon, aayusin ko agad ang aming sekta. Bukas na bukas din sa madaling araw. Pamumunuan ko ang buong sekta upang makiisa at sumilong sa sektang Shito. Pinunong niyo, mag-ingat po kayo sa inyong mga sinasabi. Mag-isip-isip po kayo. Ang sektang Shito na iyon ay isa lamang bagong sibol na sekta. Sa ngayon, hindi pa lamang sila napapansin ng pabilyon ng Wanxian. Ngunit kapag nagkaroon na ng oras ang pabilyon ng Wanxian, at nalaman ng mga ginagawa ng iba't ibang sekta, paano ka naman nila mapipigilan? Pero, nagpapakamatay ka lang kung pupunta ka sa Quanj Gate. Sa pagsusulit na yon, may mga tunay pang immortal na magsisilbing saksi.
Ano ang itataya mo? Wala na akong pakialam. Kung patuloy tayong aapihin, nang ganito, hindi rin mabubuhay ang aming sektang Chin-Glan. Kaysa naman mamatay tayo ng walang kalaban-laban. Mas mabuti pang sumugal tayo ng marangal kahit isang beses lang. Kahit paano, binigyan tayo ni Shito ng isang malinaw na landas. Buo na ang aking pasya. Bukas na bukas din ay aalis na ako. Kung nagtitiwala kayong dalawa sa akin, sumama kayo. Ngunit kung hindi ninyo ako mapagkakatiwalaan, dito na magtatapos ang ating pagsasama. Mag-ingat kayong mabuti. May punto si Pinunong Leo. Itataya ko rin ang aking matatandang buto para sumugal kasama mo. Kayo talaga. Hay, ano ba itong pinapasok ninyo? Akala ko kung anong mga hamak na langgam ang nagtitipon dito. Iyon pala ay kayong mga hanggal na hindi takot mamatay, na nagbabalak magtaksil sa aking Wanxian Pavilion. Sa harap ko na isang immortal ng Wuji. Akala nyo ba kung anong klaseng lugar ang Wanxian Pavilion? Na pwede nyo lang pasukin at alisan kung kailan ninyo gustuhin. Dakilang immortal, kami. Panandalian lang po kaming nawala sa aming sarili. Panandaliang nawala sa sarili, HMPH. Sa tingin ko ay sawang-sawa na kayong mabuhay. Ayon sa batas ng Wanxian Pavilion, ang sino mang magtaksil ay papatayin kasama ang kanyang buong lahi, at ang kanilang mga kaluluwa ay ganap na wawasakin. Dakilang immortal, maawa po kayo. Dakilang immortal, maawa po kayo sa amin. Hindi na po ito uulitin ng inyong lingkod. Sinasamo ko po sa inyo, dakilang immortal, bigyan nyo kami ng pagkakataong mabuhay. Dakilang immortal, handa po naming ibigay ang lahat ng kayamanan ng aming sekta. Basta't iligtas nyo lang po ang aming mga buhay. Pero, maaari ko kayong bigyan ng isang pagkakataon upang pagbayaran ang inyong mga kasalanan. Bukas sa 5 oras, isama ninyo ang lahat ng alagad ng inyong sekta. Sumunod kayo sa akin upang sabay-sabay nating salakayin ang sektang bato. Pero, mahal na Panginoon, hindi po matatarok ang tunay na lakas ng sektang batong iyon. Bakit, hindi nyo na ba susundin ang aking mga utos? Gusto nyo bang kalabanin ang aking sektang Wanxian? Walang anuman sa akin kung uunahin kong lipulin ang inyong 3 sekta. Bago ko harapin at ubusin ang sektang bato, nakahanda kaming sumunod at ibuwis ang aming buhay para sa inyo, dakilang immortal. Napakahusay. Tandaan ninyo, bukas ng tanghali, gusto kong makita sa tapat ng pintuan ng sektang bato, ang mga alagad ng inyong 3 sekta. At kung may sino mang manggahas na tumakas sa labanan, ipararanas ko sa kanya kung paano magmakaawang mabuhay ngunit hindi papayagan. At magmakaawang mamatay ngunit hindi hahayaang mangyari. Diyos ko, ano na ang gagawin natin ngayon? Talaga bang kailangan nating kalabanin at salakayin ang sektang bato? Ha, kung hindi tayo pumayag sa kanya kanina, tiyak na bangkay na tayong 3 ngayon. Harapin na lang muna natin kung ano ang darating. Kahit paano, mabubuhay pa tayo ng kahit isang araw. Pinuno ng sektang bato, lumabas ka rito at harapin ang iyong kamatayan. Kung hindi, ipag-uutos kong wasakin at patagin ang bulok ng bundok, nang walang matitirang buhay kahit isa. Ate, nabalitaan ko na. Tumatanggap daw ng 5 pilak na barya bawat buwan ang mga alagad ng sektang bato. At malaya silang pumili ng kahit anong sining ng labanan na gusto nila. Totoo kaya yun? Ewan ko, sino ba naman ang nakakaalam? Pero sigurado akong mas maayos yun kumpara sa kalagayan natin ngayon. Nabalitaan ko nga na noong mga nakaraang araw, nanggulo rito ang kilalang immortal na si Wuji. Pero hinarap siya ng pinuno ng sekta rito. At sa pamamagitan lang ng isang daliri na itaboy at nipple AS niya ito. Ang yabang mo naman, imposible yan. Nandoon kaya sa sektang bato ang pinsan ko. Sabi niya, nakita niya mismo yun ng sarili niyang mga mata. Sino ang nangangahas na gumawa ng gulo rito? Ha, ikaw na naman pala. Kulang pa ba ang natanggap mong bagbog noong huli? Nagsama ka pa talaga ng maraming manonood para makita kung paano kita muling bubugbugin, ha? Sino ba ang taong yon? Ang lakas ng loob niyang magsalita ng ganyan sa isang makapangyarihang immortal. Lulchuan, ngayong araw, pinamunuan ko ang pinagsamang hukbo ng 3 sekta upang pabkuban ka. Kahit magkaroon ka pa ng pakpak, wala ka ng takas. Isuko mo na ng kusa ang iyong sekta, at lumuhad ka upang magmakaawa. Baka sakaling hayaan ko pang mamatay ng buo ang iyong bangkay. Mga kasamahan ko, alam kong hindi ninyo ginustong pumunta rito. Pinilit lang kayo ng buwisit na immortal na yan na pumunta rito para magpakamatay. Hindi ba, alam ko rin, na hindi naging mabuti ang buhay ninyo sa dati ninyong sekta. Ang hirap ninyong magtrabaho pero halos lahat ng nakukuha ninyo ay kailangan ninyong isuko sa kanila. Sa huli, kahit isang maayos na teknik sa pagsasanay ay hindi nyo man lang matutunan. Ngunit ngayong araw, sasabihin ko sa inyo, iba ang sekta ng bato kumpara sa kanila. Kapag sumali kayo sa amin, maaari ninyong piliin ang kahit anong teknik na gusto ninyo. Mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang antas, mayroon kami ng lahat.
May buwanang allowance pa kayong matatanggap na pilak, at ang bilis ng pagsasanay sa ating mga linyang espiritual ay 10 beses na mas mabilis kumpara sa labas. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ibagsak ninyo ang inyong mga sandata at pumanig kayo sa akin. Mula ngayon, kayo na ang mga alagad ng aking sekta ng bato. Sino mang magtangkang mang-api sa inyo muli? Ako mismo, si Lu Chuan, ang unang haarang sa kanila. Naghahanap ka ng kamatayan. Kayong mga hamak na langgam. Nakalimutan nyo na ba kung sino kayo? Inalagaan kayo ng Wanxian Pavilion sa loob ng maraming taon. At ngayon ay nagagawa nyo pang magtaksil. Sapat na, hindi ko na talaga kaya pang magtiis. Sila po, aking Panginoon. Wala po silang kasalanan. Pakiusap, palayain niyo po sila. Walang kasalanan, HMP. Walang inosente sa mga nagtaksil sa Wanxian Pavilion. Ngayong araw, gagawin ko kayong halimbawa sa lahat para malaman ninyo kung ano ang kahihinatnan ng pagtataksil. Sawang-sawa na ako. Walang kwentang Wanxian Pavilion na yan. Walang kwentang tunay na immortal. Mga tao rin kami. Hindi ninyo kami mga alipin. Ayoko na, ayoko na. Mas pipiliin pa naming mamatay sa laban kaysa magtiis sa pang-aaping ito. Sekta ng Bato, handa kaming sumali sa Sekta ng Bato. Lahat ng alagad ng Sekta ng Qinglan, makinig sa aking utos. Mula ngayon, sasanib na kami sa Sektang Bato. Mga alagad ng Sektang Lien, pakinggan ninyo ang aking utos. Simula sa araw na ito, hindi na tayo magpapaalipin sa mansiyon ng Wanxian. Mga alagad ng Sektang Junyang, sumama kayo sa akin at umanib sa Sektang Bato. Ang lakas ng loob mo, Lu Chuan. Nangangahas ka talagang agawan ng mga tao ang aking mansiyon ng Wanxian. Mamatay ka na. Ah. Imposible. Paano mo nagawa yan ng ganoon kadali? Iyon na ang pinakamalakas kong atake. Ano ba talaga ang antas ng lakas mo? Teka, nakalimutan mo na ba? Kung paano kita binugbog noong nakaraan? Ano? Ano ba talagang balak mo? Bumalik ka at sabihin mo sa mansiyon ng Wanxian na kung ang buong mansiyon ng Wanxian ninyo ay puno lang ng mga mapang ipang tulad mo, huwag kayong mag-atubiling magpadala ng mga tao rito sa Sektang Bato. Kung may darating na isa, papatayin ko. At kung dalawa ang darating, pareho ko silang uubusin. Tandaan mo, hindi natatakot ang aking Sektang Bato sa mansiyon ng Wanxian ninyo. HMP. Ayos, tapos na. Ang bilang ng mga alagad ay umabot na sa 8,000 tao. Matapos mag-upgrade, ang lakas mo ay sabay na tataas sa antas ng tunay na immortal. Ang panimulang sekta ay maaari ng i-upgrade sa katamtamang antas. Nais mo bang i-upgrade ang sekta? Sandali lang, system. Magpa-cute muna ako saglit bago tayo mag-upgrade. May ilang bagay lang na gustong sabihin si Chucho sa inyo. Hindi ninyo kailangang matakot sa mansiyon ng Wanxian na yan. Ang batas ng ating Sektang Bato ay simple lang kung hindi ninyo kami gagalawin. Hindi rin namin kayo gagalawin. Tungkol naman sa tunay na immortal ng Wuji na nakita natin kanina. Sa tingin ko, isa lang siyang taong walang utak, na spoiled brat lang. Sa ngayon, ipagpapalagay ko na lang na sarili niyang desisyon yun. Para bigyan ng kaunting respeto ang mansiyon ng Wanxian na yan. Pero, kung talagang hindi sila magtitino sa mansiyon ng Wanxian, at maglakas loob na lusubin ang Sektang Bato natin. Sinasabi ko na sa inyo ngayon pa lang, kahit isa-isa silang pumunta rito, uubusin ko silang lahat. May dumating mang dalawa, sabay ko silang dudurugin. Hanggang sa tuluyan silang sumuko. O kaya naman, hanggang sa tuluyan silang mabura sa mundong ito. Pero kung sa bagay, ang sekta natin ngayon biglang nadagdagan ng napakaraming, libo-libong tao. Kaya ang kasalukuyang lugar ng sekta natin ay medyo masikip na nga talaga ngayon. Magsipikit muna kayo, aking mga kasama. Dahil ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tunay na anyo ng ating Sektang Bato. Magsisimula na ang pag-upgrade ng sekta. Ang bawat nakasuot ng maringal na kasuotan ay parang mga pinuno na nag-umapa sa kapangyarihan at kayamanan. Alam ko na sa kontinenteng ito, mahirap para sa inyo na makahanap kahit ng isang sining sa antas ng langit. Pero rito sa aking Sektang Bato, wala lang yan. Kaya ngayon, nagpasya ako na formal na buksan para sa mga pangunahing alagad at sa mga may malaking kontribusyon. Ang mga sagradong sining na mas mataas pa sa antas ng langit, sa sagradong sining. Mahigit 3,000 taon nang nagsasanay ang matandang ito. Inakala kong sa buhay na ito ay wala ng pag-asa na maabot ko ang dakilang landas. Pero ngayong pumasok ako sa Sektang Bato, doon ko lang nalaman na nasayang lang ang unang kalahati ng buhay ko.
Ang tanging pinagsisisihan ko sa buhay na ito ay ang huli kong pagsali sa sektang bato. Nitong mga nakaraang araw, napakabilis at napakaswabe ng pag-unlad ng ating sektang bato. Hindi lang ang mga maliliit na sektang pinahihirapan ng pamilya ng mga immortal kaya hirap ng mabuhay, kundi maging ang ilang kalapit na imperyo, ay isa-isang lumapit at sumapi na rin sa ating sektang bato. At para naman sa aking lakas, ang setting na katumbas ng pinagsamang lakas ng lahat ng alagad sa sekta, ay hindi rin ako binaygo. Ang kasalukuyan kong antas ng pagsasanay ay umabot na sa nakakatakot na sukdulang yugto ng tunay na immortal. Ngayon, kahit wala ako sa loob ng sekta, kahit may lumitaw pang 8 hanggang 10 makapangyarihang tunay na immortal, kaya ko silang sampilin ng paisa-isa at bugbugin hanggang sa hindi na sila makilala ng sarili nilang ina. Tungkol naman kay Suyan, ang pinakapangunahing ate sa ating sekta, napakaangas na rin ng kanyang dating ngayon. Kahit na nasa antas pa lamang siya ng pagsasanib. Pero pagdating sa kanyang lakas at aura, ay tila mas matindi pa kaysa sa iba rito sa loob. Mas malakas pa sila kaysa sa mga matatandang halimaw na nakalampas na sa pagsubok ng langit. Mga kasama, may 10 araw na rin ang nakalipas simula nang sumapi kayo sa ating sektang Shito. Gusto ko sanang tanungin kayong lahat, mula nang pumasok kayo sa sektang Shito, kumusta naman ang pagtrato sa inyo ng ating kagalang-galang na Sect Master? Ang kabutihan ng Sect Master sa atin ay kasing bigat ng bundok. Ang kanyang biyaya ng bagong buhay ay hindi mapapantayan sa mundong ito. At dahil nakikita naman nating lahat kung gaano kabait ang ating Sect Master, gusto ko kayong tanungin, naisip nyo ba na ang ating kagalang-galang na Sect Master ay wala pa palang asawa? Haha, ngayong binanggitian ni ate, parang totoo nga. Ang Sect Master natin ay palaging mag-isa na lamang. Oo nga, hindi naman tama ang ganoon. Napakalaking panghihinayang niyan para sa buong mundo. Ibinuhos na ng Sect Master ang buong puso niya para sa atin. Kaya bilang kanyang mga alagad, hindi ba dapat natin siyang tulungan pagdating sa kanyang magiging katuwang sa buhay? Tama si ate, kung magiging kamag-anak tayo ng mapapangasawa ng Sect Master, ay, ang ibig kong sabihin, kung makakahanap tayo ng isang napakagandang dilag para makasama niya, magiging isang malaking biyaya rin yun para sa atin. Tama nga. Ang isang katulad ng ating Sect Master, ay hindi dapat basta-basta ang makakasama sa buhay. Dahil mukhang sang-ayon naman kayong lahat, bibigyan ko kayo ng isang araw. Bukas sa ganitong oras, gumawa kayo ng paraan para dalhin si Master doon sa tabi ng lawa ng Qingshin sa likod ng bundok. Pagdating ng oras na yun, ipunin niyo ang lahat ng karapat-dapat at natatanging babaeng cultivator mula sa loob at labas ng sekta. Bago man sila o matagal na rito, isama niyo silang lahat. Gusto kong si Master mismo ang pumili ng magiging asawa niya para sa atin. Sandali, Suyan. Ano ba itong ginagawa mo? Master, huwag na po kayong magtanong. Sumunod na lang po kayo sa inyong alagad, sige na po. May inihanda pong sorpresa ang inyong alagad para sa inyo. Teka, sabihin mo man lang sa akin kung saan tayo pupunta. Huwag mong sabihin hindi napapayag ni ate ang ating Sect Master. Pagpupugay po sa ating Sect Master. Teka lang. Anong palabas naman ito? Umagang-umaga, imbes na mag-ensayo, bakit nagtitipon-tipon kayo rito? Guro, araw at gabi kayong nagpapakapagod para sa ating sekta ng bato. Ibinuhos nyo na ang lahat ng inyong atensyon sa aming mga alagad nyo. Pero hanggang ngayon, mag-isa pa rin kayo at walang kasama sa buhay. Kaya hindi po namin may sakmurang makita kayong ganyan. Dahil dito, nagpasya po kami mga alagad ninyo na makiusap sa buong sekta, na pumili ng mga pambihirang kababaihan para sa inyo. Ngayong araw, sana po ay tingnan ninyo sila, at piliin ang aming magiging inang guro. Guro, pakiusap po, tuparin nyo na ang kahilingan ito ng inyong mga alagad. Sige na po. Sige na, sukol na ako sa inyo. Titingnan ko lang, ha? Pero kapag walang nagustuhan ng puso ko, huwag nyo akong pipilitin. Nako, huwag kayong mag-alala, guro. Kung walang magugustuhan ng inyong puso, hinding-hindi po namin kayo pipilitin. Narinig nyo ba yon? Papasukin na ang mga inirerekomenda ninyong magiging inang guro para makilala ng ating pinuno. Pinuno, narito na po si Kuihua. Hehe, mahal na pinuno. Marunong po akong magluto at marunong din akong magtagpi ng mga damit. Kapag pinakasalan niyo po ako, isusuot ko kayo ng bagong damit araw-araw. At palagi kayong makakakain ng masarap na karne sa bawat kainan. Parang pinapatay nyo naman ako niyan. Pinuno, ito naman po ang aking pinsan, napakahusay niya pagdating sa pag-aasikaso ng salapi. Ang babaeng ito ay si Liu Ruion. Siya ay isang pambihirang henyo na may napakataas na antas ng kapangyarihan.
Bihasa rin siya sa sining, musika, at pagsusulat, at higit sa lahat, napakalakas at maimpluwensya ng kanilang pamilya. Kung magpapakasal kayo sa kanya, malaking tulong ito para mapalawak ang ating sekta. Bakit parang kinikilabutan ako sa tuwing naririnig ko ang pangalang yan? Huwag na, huwag na. May kailangan pa akong asikasuhin. Mauna na ako sa inyo. Guro, aalis na agad kayo. Marami pa po kayong hindi nakikita. Tama na yan. Ang pinakamahalagang tungkulin ko ngayon bilang inyong guro ay ang gabayan kayo upang ang sekta ng bato ay maging pinakamalakas at nangungunang sekta sa buong mundo. May mahalagang bagay pa akong dapat asikasuhin. Kanselahin na ang pagtitipong ito para sa pagpili ng asawa. Sa tingin ko, sinasadya ninyong manggulo rito. Nagre-rekomenda ba kayo ng mapapangasawa para kay guro? O naghahanap lang kayo ng masasandalan para sa sarili ninyong pamilya at mga kaibigan? Para sa sarili ninyong kapakanan? Senior sister. Sa tingin ko, ang talagang gusto ng pinuno ay ikaw. Tama, senior sister. Napakalambing kaya ng tingin sa iyo ng pinuno. Ano? Ano bang pinagsasabi ninyo? Ama, walang takot sa batas ang Shishenhol na iyon. Hindi lang nila ako binugbog. Maging ang aking itim na kilin ay inagaw rin ng pinuno ng Shishenhol na si Lu Chuan. Anong sabi mo, ikaw na mismong young master ng ating pavilion? Ama, ipinagkaloob ko sa iyo ang Silver Dragon Armor at ang Star-Shattering Divine Spear. At may kasama ka pang isang True Immortal na itim na kilin para tulungan ka. Kahit pa makatapat mo ang isang nasa mataas na antas ng True Immortal. Sapat na yun para makipaglaban ka ng pantay. Pero anong nangyari, tinalo ka lang ng isang maliit na pinuno mula sa mababang mundo. At tumakbo ka pabalik na parang asong bahag ang buntot. Hindi, Ama, ang Lu Chuan na yon. Hindi siya tao. Hindi lang malalim at hindi mapantayan ang lakas niya, kundi napakahiwaga at mapanganib din ang mga pamamaraan niya. At maging ang itim na kilin, ay sa pilitan niyang inagaw gamit ang isang masamang kapangyarihan. Ang pinakakagalit-galit pa roon, ay wala siyang kaititing na galang sa ating Wanxian Pavilion. Binanggit ko sa kanya ang inyong pangalan, Ama, at sinabing ako ang anak ng elder ng Wanxian Pavilion. Pero pagkarinig niyo ni Lu Chuan, tumawa lang siya ng malakas. At sinabing ang Wanxian Pavilion ay isa lamang pugad ng mga bandido na nangongolekta ng suhol. Sinabi pa niya na kung alam lang ng Wanxian Pavilion ang makabubuti sa kanila, dapat na silang lumayas agad. Dahil kung hindi, lulusab siya rito. At pababagsakin din kayo, Ama. Ama, kung hindi natin ito ipaghihiganti, saan na pupulutin ang dangal ng Wanxian Pavilion? Napakalakas ng loob ng asong iyon. Sinalaula niya ang Wanxian Pavilion. At bainalahura pati ang pangalan ko, si Jin Tianming, ipamahagi ang aking utos. Ipunin agad ang 12 elder ng True Immortal Realm. Pumunta kayo agad sa bulwagan ng pagpupulong. Ako mismo ang magpaplano ng lahat. Ipunin ang buong hukbo para patagin ang sektang bato na yan. Oh, ang ganda naman ng suot mo ngayon. Hehe. Salamat po, Guro. Guro, may isang matandang Ginoo na gustong makipagkita sa inyo dahil may mahalaga siyang pakay. Gusto po kayong makausap. Ginoo, huwag na po kayong mahiya. Halika rito, maupo kayo at sumabay ng kumain sa amin. Maraming salamat, pinuno ng sekta. Ginoo, subukan niyo pong tikman ito. Siya nga pala, ano nga po ulit yung mahalagang bagay na gusto ninyong pag-usapan natin? Sa mundong ito, ang mga sekta ay walang ibang ginawa kundi limasin ang mga ari-arian ng sarili nilang mga alagad. Pero kayo, pinuno, hindi lang kayo naglalabas ng sarili ninyong pera para buhayin sila, kundi ipinamimigay nyo pa ang pinakamataas na sining ng paglilinang na parang mga mumurahing gulay lang. Medyo mapurol na ang utak ng matandang tulad ko, kaya hindi ko talaga maisip kung ano ba ang hangarin ninyo sa likod ng lahat ng ito. Ang hangarin ko, ang tanging nais ko lang ay maging mas madali ang landas ng kanilang pagsasanay. Ang sining ng paglilinang sa mundong ito ay hindi dapat sarilinin ng iilan lamang. Bakit ang malalaking sekta lang ang may karapatang maghari-harian sa itaas? Bakit ang mga ordinaryong mortal at mga malalayang tagapagsanay ay kailangang mamuhay ng walang pag-asa habang buhay? Kami sa sektang bato ang babasag sa ganyang uri ng patakaran. Nais kong ang lahat ng nilalang sa mundo, mayaman man o mahirap, basta't buong puso nilang ninanais na matuto, ay makapagsanay ng malaya, at makamit ang tugatog ng kanilang kapangyarihan. Mas masarap maging masaya kapag may kasama, hindi ba? Ang tunay na tagumpay ay kapag ang lahat ay umaangat ng sabay-sabay.
Napakadakila ng inyong puso, pinuno. Labis ninyo akong napahanga. Ako si Mo Shenshen, at handang pumasok sa sektang bato upang pagsilbihan kayo ng buong tapat. Tatanggapin niyo po ba ako, pinuno? Nako, Ginoo, huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Hindi naman po yata tama na sumapi kayo sa sektang bato para lang maging alagad ko. Ano kaya kung maging isa kayo sa mga iginagalang na elder ng ating sekta? Mga kasama, tinipon ko kayo ngayon dito dahil mayroon akong mahalagang bagay na dapat ipahayag sa inyo. Sa ngayon, ang ating sektang bato ay hindi na tulad ng dati. Sa loob pa lang ng ating sekta, mayroon na tayong 30 mahuhusay na eksperto sa antas ng pagsubok ng langit. At ang mga mandirigmang nasa rurok ng tagumpay ay lampas na sa 100, bukod pa riyan sa tulong ng aking personal na inihandang dakilang pormasayo ng mga bituin sa langit. Lahat ng kaaway na nasa ibaba ng antas ng tunay na immortal ay agad nating mapupuksa sa isang kurap lang. Kaya naman, maglalakbay na agad ang inyong guro para magtungo sa maalamat na kailaliman ng purgatorio. Ang paglalakbay na ito ay may kinalaman sa pinakamalalim na lihim ng ating sekta. Kaya kailangang mag-isa lamang na magtungo roon ng inyong guro. Marahil ay aabuti ng ilang araw bago ako makabalik. Sa mga araw na ito, makinig kayong lahat sa inyong ate Suyan. Sino man ang manggahes na gumawa ng gulo, ay parurusahan alinsunod sa mga alituntunin ng sekta. Masusunod po, guro. Asahan ninyong hindi namin bibigwin ang inyong tiwala. Hindi niya kailanman sinubukan. Hinding-hindi niya kailanman malalaman. PP Prinsesa. Ang nakapangingilabot na lugar na ito. Isang tingin pa lang, kinikilabutan na ang aking buong katawan. 3 araw na lamang ang natitira sa aking kapangyarihang walang katapat. Bagaman hindi ko magagamit dito ang aking pambihirang kapangyarihang walang katapat. Ngunit sa kasalukuyan, ako ay nasa tunay at walang dadang antas ng tunay na immortal. Na nasa gitnang yugto. Dapat ay sapat na ang aking lakas para tahakin ang kailaliman ng purgatoryong ito. Ako ang pinuno ng sekta ng bato, si Lu Chuan, na naparito, upang humiling na makaharap ang Panginoon ng kailaliman ng purgatoryo. Ako ang pinuno ng sekta ng bato, si Lu Chuan, na naparito, upang humiling na makaharap ang Panginoon ng kailaliman ng purgatoryo. Wala bang kataw-tao sa nakapangingilabot na lugar na ito? Saan nanggaling ang langgam na mortal na iyan na naghahanap ng sariling kamatayan? At naglakas loob pang magsisigaw dito sa aming purgatoryo. Hindi ito lugar para sa lahi ng tao, lumayas ka. Kung hindi, luluray-lurayin kita, mga general, pakiusap, tingnan ninyo ito. Ito ang handog na dala ko bilang tanda ng aking mabuting layunin. Banal na gamot sa paggaling na may antas ng langit at tableta para sa paglampas ng antas. Pati na ang bateng ito ng hamog jade ng ulo ng dragon na makapagbibigay ng 10,000 taon ng kapangyarihan. Basta't matutulungan ako ng 2 general na makaharap ang Panginoon ng kailaliman. Ang lahat ng gamot na ito ay mapapasain nyo bilang gantimpala. Kapatid, tingnan mo kung paano magmayabang ang batang ito. Napakadaming magagandang bagay, hehe. Agawin na lang natin ng direkta. Kapag pinatay natin ang batang ito, mapapasatinong lahat ang mga gamit na ito. At walang makakaalam nito. Sa tingin ko, ang batang ito ay nasa antas ng tunay na immortal. Dapat ay mayroon siyang kaunting lakas at kakayahan sa pakikipaglaban. Tayong 2 magkapatid kasama ang 100,000 mga kawal ng lahing tubig para palibutan at patayin siya. Hindi ako naniniwalang hindi natin siya mapapatay. Kayong 2 general, bakit nyo pa ba to ginagawa? Gusto ko lang namang magbigay galang sa Panginoon ng kalaliman. Nakikipagkumpetensya lang naman ako sa negosyo. At hindi nyo naman kailangang magdala ng ganito karaming lamang dagat dito, di ba? HMPH, huwag ka ng maraming Saturday, bata, iwan mo. Ang lahat ng kayamanan at gamot na dala mo dito. Baka sakaling patayin ka pa naming mga lolo mo ng walang hirap, HMPH. Sinong mag-aakalang sa pag-alis ko, makakatagpo talaga ako ng mga tulisan. Huwag ng maraming Saturday sa kanya. Mga bata, paslangin nyo siya, durugin nyo siya ng pira-piraso. Lagot. Wala pala ako sa nasasakupan ng sekta ko. Hindi ko magagamit ang kapangyarihan kong maging immortal. Buisit. Mukhang kailangan ko munang lumaban bilang isang karaniwang tao ngayon. Sagradong gamot. Ang batang to. Paano siya nagkaroon ng ganyan karaming sagradong gamot? Yaman, mayaman na tayo. Patayin ang batang yan. Mapapasatin ang lahat ng ito. Heto, tikman ninyo ito.
Aray, ang tindi ng puwersa ng sagradong gamot na to. Ang isang to, tinatawag na ulan ng bulaklak at ang isang to naman, 2,300. At ang isang to naman, bombang pang-ilalim ng dagat. Iyon lang ba ang kaya nyo? Baliw, isang baliw ang taong to. Ginagawa ba naman niyang bomba ang mga sagradong gamot? Hindi natin kaya ang laban na to. Nakatagpo tayo ng isang laking mayaman na nagtatapon lang ng kayamanan. Ngayon, gusto niyo pa rin ba akong pagnakawan? Hindi na, hindi na talaga. Panginoon, kayo po ang aming langit. Oh, ganyan nga naman. Kung ganyan na sana kayo nung una pa lang, di sana naging madali ang lahat. Ihatid niyo ako sa inyong Panginoon ng kalaliman. Opo, masusunod po. Grabe, ang laki naman ito. Ang matandang pagong na ito, mukhang naging malayno na. Panginoon, sa harap po natin ang tirahan ng Panginoon ng kalaliman, ang buhawi ng balbas pagong. Kailangan nating dumaan sa buhawing ito para makita ang Panginoon ng kalaliman. Sa wakas, narito na tayo. Grabe. Sinong mag-aakalang may iba pa palang mundo sa ilalim ng dagat? Ang kalaliman ng purgatorio pala ay isang mundong may iba pang mundo sa loob. HMM. Ang bango naman ng inihaw na karne. Hoy, kapatid, pasensya na sa istorbo. Ipagpaumanhin niyo po, narito ba ang Panginoon ng kalaliman? Ah, ako nga ang Panginoon ng kalaliman. Bakit mo ako hinahanap? Grabe. Ito talaga ang Panginoon ng kalaliman. Bakit parang simpleng magsasaka lang siya? Ako po si Luchuan ng Sektang Bato. Sinasadya ko pong pumunta rito, para sana humingi kay kuya ng isang tangkay ng sagradong halamang pabalik buhay. Ah, humihingi ka pala ng gamot? Walang problema. Pero kailangan mo muna akong samahang uminom ng ilang baso. Iyan ang patakaran ko. Kapag hindi tayo nalasing, walang mangyayaring usapan. Grabe. Lasenggo pala ang Panginoon ng kalaliman. Sige na nga, inuman kong inuman, walang uuwi hanggat hindi lasing ngayon. Ha, gusto kita, kapatid na Lo. Diretso ka kausap, hindi tulad ng mga ipokritong iyon, na puro kaplastikan at kasamaan lang ang alam. Hoy, kuya, palagay ko, magkasundo ang ugali nating dalawa. Ano kaya kung magsumpaan tayo bilang magkapatid? Aba, sige, sang-ayon ako riyan, halika. Magsumpaan na tayo ngayon din. Ha, saksi ang kalangitan sa itaas. Ako, ang Panginoon ng kalaliman na si Hao Dahay. Ako naman si Luchuan, ay sumusumpa ngayong araw na maging magkapatid. Simula ngayon, salo sa ligaya, damay sa dusa. Kuya, kapatid. Mga duwag na taga-sektang Bato. Lumabas kayo rito at harapin niyo ako. Bakit ikaw na naman? Hindi pa ba sapat ang leksyong ibinigay sa iyo ng aking guro nung nakaraan? Bata ka pa, nene. Pero napakalakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Wala akong oras makipag-usap sa isang tulad mo. Papuntahin mo rito ang walang kwenta ninyong pinuno. Umalis ang aking guro para sa isang mahalagang bagay at wala siya rito. Pero gusto kong itanong, ang pagpunta ba ng inyong palasyo ng 10,000 immortal sa aming sektang Bato ay isang pagpapahayag ng digmaan laban sa amin? Ha. Digmaan, makikipagdigma kami sa sektang Bato ninyo. Bakit? Karapat-dapat ba kayo? Ate, mag-iingat ka. Ang kalaban ay nasa rurok ng kapangyarihan ng isang tunay na immortal. At saka, ang matandang iyan ang malupit na mamamatay tao 1,000 taon na ang nakalipas. Naulipon niya ang isang buong lungsod ng mag-isa. Isa siyang tunay na demonyo. Ano naman kung nasa rurok siya ng kapangyarihan ng isang tunay na immortal? Ang lakas ng loob niyang maghasik ng gulo rito sa ating sektang Shito. Sisiguraduhin kung hindi na siya makakaalis ng buhay. Isaaktibo ang mahiwagang harang ng bundok. Maghanda sa pakikipaglaban. Opo, masusunod. Isang simpleng harang lang ba ang akala ninyong pipigil sa aking Wansian Pavilion? Anak, humayo ka at maghayganti. Hanggat narito ako, walang sino mang makakapanakit sa'yo.
Oh, ang lakas ng enerhiyang ito. Mukhang ang mga natatagong kayamanan sa sektang Shito na ito ay higit pa sa inaasahan ko. Anak, bumalik ka rito. Ang lakas ng kanilang mahiwagang harang. Manood ka lang ng mabuti. Ngayon, oras na para kaming mga matatanda naman ang lumaban. Mga nakatatanda ng Wanxian Pavilion, makinig sa aking utos. Wasakin ng sektang Shito, masusunod. Ibuo ang depensa ng harang. Lahat sila ay nasa antas ng isang tunay na immortal. Ang lakas ng presensya pa lang nila, muntik na tayong maglaho. Ito ba ang tunay na lakas ng Wanxian Pavilion? Ano? Ang mahiwagang harang ng sekta. Nawasak, katapusan na natin. Kahit ang mahiwagang harang ay hindi sila napigilan. Mga alagad ng sektang Shito, ipagtanggol ang sekta. Ipagtanggol ang sekta. Sa oras na ito ng buhay at kamatayan, magtulungan tayong lahat para ipagtanggol ang ating sekta. Ang ganitong tagpo ay hindi na nakikita sa nakalipas na libo-libong taon. Mukhang hindi ako nagkamali sa pagpunta rito sa sektang Shito, hahaha. Ipagtatanggol ang sekta, kayo, isang grupo ng mga walang silbi. Ang inyong sektang Shito ay wala man lang kahit isang malakas na tunay na immortal. Paano nyo ngayon ipagtatanggol ang inyong sekta? Iaalay ba ninyo ang inyong mga buhay kung ganoon sa araw na ito? Maglalaho na sa mundo ang sektang Shito. Pinuno, tingnan niyo po, dumating na ang itim at puting kilin. Iyang puting kilin na yan. Yan din yung nakita natin nung nakaraan. Bilis, tulungan niyo po akong alapinin silang lahat. Kapag nakuha natin ang 2 kilin na ito, siguradong lalakas pa ako ng husto. Akala ko, ang natitira na lang sa mundong ito ay ang Mokilin na yon. Hindi ko akalaing may isa pa palang Jade Kilin. Isa nga itong napakalaking biyaya ng tadhana. Kuya, sumama ka sa akin bukas at mag-ikot-ikot tayo roon. Sinasabi ko sa iyo, kapag nasa teritoryo na tayo ng sektang bato, maghahari tayong 2 magkapatid doon. Hindi sa nagmamayabang ako, pero sa nasasakupan ng aking sektang bato, kahit pa isa siyang tunay na immortal o hari ng mga immortal, o kahit ano pa siyang nilalang, basta't magtangka siyang apihin ka. Akong si Luchuan, kaya ko silang patumbahin sa isang atake lang. Kapatid, napakaliit naman ng pananaw mo. Alam mo ba kung anong klaseng lugar? Itong impyernong kalaliman ko. Sinasabi ko sa inyo, dito sa mundong ito sa ilalim ng dagat, kahit pa isa siyang tunay na immortal o hari ng mga immortal. Para sa akin, isang malakas na sampal lang yan, ang lupay mo talaga, kuya. Hahaha, HMPH. Mga hayop, sumunod na lang kayo ng kusa sa akin kung ayaw ninyong masaktan. Kailangan mong mabuhay para mapanatili ang lahi ng ating tribong Kilin. Ayoko, kung mamamatay tayo, magkasama tayong mamamatay. Nabuhay ako ng milyong-milyong taon. Pero nitong mga nakaraang araw ko lang naramdaman ang tunay na mabuhay. Hinding-hindi na muli akong papi at paalipan. Masama ito, balak niyang pasabugin ang sarili niya. HMPH, mga lapastangan. Kung ayaw ninyo ng mabuhay, sumama na lang kayo sa libingan kasama ng sektang bato. Ay ito ba? Ito ba ang tunay na lakas ng isang hari ng mga immortal? Kapatid ko, napakainitin pa rin talaga ng ulo mo. Lumipas na ang 10,000 taon, bakit hindi ka pa rin nagbabago?